Okay, we're live. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kaindi. Saan man dako kayo ng ating daigdig ay binabati namin kayo ng isang mapagpalang gabi. So ngayon pong gabi ay magkakaroon po tayo ng isang maginoong usapan sa pagitan po ng ating kapatid na si Pastor Cesar Baladad. Ayan, so at si Brother Ali, si Ustad Brother Ali. So ngayong gabi po ang kanila pong pag-uusapan ay ang topic na alin ang tunay na relihiyon? Ang Islam ba o ang CFP o Church of the Firstborn under Christianity? So, pareho po silang magpapatunay dito. So, ngayon po ay bago po natin simulan ang ating maginoong debate nito, ay sana po share natin yung ating live at pwede po kayo mag-comment dyan sa atin sa comment section. Pero especially po kailangan na share po natin para mas marami pong maabot pa nitong isang debate na ito na tinuturing din naman natin na isang pag-aaral at pagdinilay ng ating mga pananampalataya. So bago natin simulan ang ating debate na to, ay babasahin po muna natin yung ating magiging panuntunan o yung ating debate rules para sa gabing ito. Ayan. So ngayon po ay again, ang kanila pong topic ay alin ang tunay na reliyon ng Islam ba o ang CFB Church of the Firstborn under Christianity. So akin pong babasahin ngayon ang ating magiging panuntunan o yung ating debate rules para sa gabing ito at para po sa magiging kayusan ng ating debate na ito. So, makinig po tayo. Ayan. So, debate rules number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 minutes 20 minutes maximum. Kung ititigil ang sumasagot at ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. So number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na paliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. So number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question at sa rebuttal doon na lamang pwedeng itanong ang lahat. So number 6, ang debater na makatatanggap po ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina o babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 7, bawat senaryo ng objection ay 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi po sunod-sunod na objection. At sa final conclusion po natin, ay wala pong objection. At number 8, hindi po pinapahintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan, kasama na dito ang out of topic. So again, lagi ko pong ini-stress itong rules natin, number 8. So dapat po yung mga unnecessary word na katulad po ng mga gago, tanga, bobo, walang alam, walang laman ng utak, lahat po ng masyadong below the belt na pananalita ay hindi po papayagan sa debating ito at kung hindi ko po masasaway ang debaters na may ganitong attitude ay pwede ko pong itigil ang debate. Sapagkat yung mga ganitong pananalita, again, hindi po ito makakatulong para dalhin natin ito sa ating pananampalataya sa pagpapaliwanag po ng ating pananampalataya. Hindi po siya makakatulong at lalong-lalong hindi po tayo makakaakay kapag merong ganitong pananalita. So tandaan po natin ay salita ng Diyos ang atin pong dala-dala dito. At hindi po dapat natin bigyan ng kahihiyan ang ating Panginoong Diyos o ng ating Diyos na pinananampalatayanan. So number 9,
no question, no challenge question, mga tanong na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko ay hindi po papayagan na maitanong. So yan po ha, bawa letra por letra ay kung mabasa ko ay talo ka na. So wala pong ganon, as in wala po. So number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debateng ito. So sa atin pong dalawang mag-uusap na kapatid, sang-ayon po ba kayo sa ating rules and regulation ng debating ito? So, Pastor Cesar, okay po ba? Okay lang. Okay, Ayos. thank you po. And Brother Ali, okay po ba tayo sa ating rules? Sir, sister, okay na. Amen. Malinaw. Salamat po. So, syempre, again, bago po natin simulan ang ating debate nito, ay bibigyan muna natin ng tig-isang minutong pagpapakilala ng kanilang sarili at ano ang daladalin nilang titindigan nila sa pag-uusap nito or sa debate na ito. So, unahin po muna natin si Brother Ali. So, Brother Ali, 1 minute. Pakilala, tanong yung titindigan. Thank you, Sister Nad. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sa mga kamusliman around the globe, mga nakikinig at mga makikinig pa. Magandang gabi, magandang sandali sa lahat ng mga kababayan na mga dating ka-Kristiyano. Brother Ali po ng Islam sa stand na ang tunay na relihiyon ay Islam. Bagamat tayo po ay kanilang nihainan pero tayo ang magiging first speaker. Thank you, sister. Gandang gabi. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Ali. At dako naman po tayo kay Pastor Cesar para sa 1 minuto na pagpapakilala ng kanyang sarili at ano ang kanyang titindigan dito sa pag-uusap na ito. So, Pastor? Okay, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. At narito tayo ngayon upang ating pong ipagbadya o ating pong ibantong ating pong pananampalataya na Kristiyano na ito talaga ang tunay na itinatag ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya. Maraming salamat at God bless you sa inyong lahat. Abangan niyo po ito, maganda to. Okay, so maraming salamat sa iyo, Pastor at Brother Ali, para sa inyong pagpapakilala ng iyong sarili. Bagamat alam ko, kilala na kayo dito sa atin sa page. So ngayon ay ang ating pong first speaker para sa debate na to ay si Ustad Ali Javier. So kung ready na po si Brother Ali, ay meron po siyang 10 minutes para sa kanyang unang tindigan. Amen? So, ready ka na ba, Brother Ali? Ready, Sister Nada? Okay na. Okay, so let's begin. So, time start now. Mashallah. Maraming, dinig ba kayo? Marami na pong comments dito sa aming page. Maraming salamat sa mga kapatid na nakikibahagi. Ganyan din dyan sa inyong page o YouTube ninyo, Sister Nad. Kumusta lahat yung mga kababayan dyan? Ang ating hiling ay i-share kasi maganda yung mensahe. Sabi nga ni Sister, pag ninilay-nilayan ng bawat isa sa atin. Kasi ang hangad po natin ay kaligtasan. Kaya umabot tayo sa pagtataklakayan. At ang magiging topic namin ngayong gabi ay patitindigan ng bawat isa sa amin kung alin ang totoong relihiyon. At siyempre, Islam ang ating relihiyon, mga kapatid. Kay Pastor Cesar Baladad, narinig natin yung kanyang sekta ay CFB under Christianity, yun pong nabanggit ng ating moderatora. Mapapansin nyo mga kapatid, unang-una, doon pa lamang sa titulo ng ating debate, CFB under Christianity. Sa makatuwid, marami kasing iba pang sikta under Christianity. So mapapansin ninyo, kasi kapag nag-stand yung Islam, Islam lang, wala nang iba. At ang Islam, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakarinig, ito po ay katagang Arabic. Ito po yung pag-uutos, kumbaga, ng Panginoon sa atin. Pagtalima, pagsunod, o kaya pagsuko. Kasi itong Islam ay hindi ito yung relihiyon na itinatag kung sino man, kundi ang nagtatag ay ang Diyos mismo.
Kasi Diyos ang magbibigay, mamimili ng isang pananampalataya. At unang-una, sa criteria na ito, sa chapter 19 ng Quran, chapter 3 verse 19, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Katotohanan ang Islam o ang relihiyon na pinili ng kataas-taasan ng Diyos na tagapaglikha at walang ibang kanyang tatanggapin maliban ang kanya rin itinatag ang Islam. So litra por litra mga kapatid sa ating tinatawag na unang criteria, ang namili ng relihiyon o pananampalataya o din ay ang Diyos at hindi po itatatag ng kung sino man. In contrast dito, marami pong itinatatag na sikta ngayon under Christianity, particularly yung ating makakausap sa kanilang sikta na CFB, Church of Christ, o kaya Church of the Firstborn. Yun po yung ating katunggali. Kaya ko binabanggit mga kapatid para matimbang ninyo. Okay po ba? Kasi ang Islam, alam po natin na palasak, syempre ngayon, pero hindi nauunawahan ng ibang mga kababayan sapagkat hindi po natin kataga ang salitang ito. Pero pag isinalin nga sa ating naiintindihan ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa kalooban ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang pinagmulan nitong Islam ay yung katagang salam, yung tinatawag na kapayapaan. Isa sa mga pangalan o attributes ng kataas-taasang Allah. Mula doon sa dua ng Propeta Muhammad, peace be upon him, sapagkat hindi nagsalita ang propeta maliban inspire mula sa Diyos. Inspiration mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi, Allahumma antas salam wa minkas salam. O Panginoong Allah, ikaw ay kapayapaan at nagmumula sa iyo ang kapayapaan. Sa pagitan ito ng tao at ng Diyos. Hindi sa pagitan ng tao at ng tao. Sapagkat ang mga tao may pagkakamali. Ngunit kung ang tao sa pagitan mo ang Diyos, kapag ikay sumasamba sa Kanya, mayroon kang kapayapaan. At ito ang relihiyon ng mga propeta. Kasi kung mababasa mga kapatid sa ating criteria, sa 42:13 ng Quran mismo, ay ang relihiyong ito ay relihiyon na rin ni Propeta Noah, ni Propeta Abraham, ni Propeta Moses, at ni Propeta Jesus. Relihiyon ni Propeta Muhammad na relihiyon ng mga Muslim. Yan po ang mabasa sa 42:13 ng Quran. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Napakalinaw mga kapatid, ang kanyang kahulugan sa mga hindi nakakaintindi, itinagubilin ko sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. Kanino? Kay Propeta Muhammad. Sa inyo, sabi niya, sapagkat kanyang mga tinatawag na umma o henerasyon. Kung ano ang relihiyon na itinagubilin ko na kay Noah, na siya rin tinagubilin na kay Abraham, ganyan din na tagubilin din kay Moses at kay Jesus. Huwag kayong magkakawindang-windang sa pananampalataya. O di ba, napakaganda. Huwag kayong magkakawindang-windang sa pananampalatayang ito. Itaguyod ninyo. Kahit ang mga Muslim, kapag sinabing Allah ang Diyos, wala na pong salungatan. Around the globe na Muslim, hindi na nagkakawindangan. In contrast dito sa ibang pananampalataya, under Christianity, sa very important credo na sino ang Diyos, nagkakaiba po sila ng paniniwala. Kaya malalaman lang natin talaga na ang CFB ay hindi nga ito totoong pananampalataya o totoong relihiyon. Kasi nga, iba-iba yung tinuturo nila pagdating sa sambahin. Iba-iba. Pero sa Islam, dahil si Propeta Abraham, si Propeta Noah, Propeta Moses, Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad, ay iisa yung relihiyon nila, iisang nagsugo sa kanila, kaya iisa ang ating pananampalataya ng mga Muslim ngayon, yung tinatawag na one God ang katuroan nila. So hindi mo na kailangan explain yun ng 3-in-1, 1-in-3 sa mga bakas kung saan para makikita mo na ang Islam ay ang tunay na relihiyon. Hindi po ang kung alin na mga nagsulputang mga iba-ibang sikta ngayon
sa Christianity, particular kasi ang mga Pilipino, dalawa lang naman ang relihiyon natin kung tutusin, tibo. Tama po ba? Muslim at mga Christianity at Islam. Mga Muslim at mga Kristiyano. Kung may mga ilang Pilipino na atheista o agnostic, ibang usapan yun. Pero ang pinag-usapan natin dito dahil tayo ay mga nananampalataya sa Diyos bilang Kristiyano at Muslim, sa rivalry na tinatawag natin, alin ang tunay na relihiyon? Di ba? So Islam, ito ang pagsunod o pagsuko, pagtalima sa kalooban ng kataas-taasang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kung anong itinuro ng mga propeta sa bawat henerasyon. Sapagkat ang mga propeta ng Diyos sa bawat henerasyon ay isinugo sila upang gabay ng mga tao at modelo sila sa bawat pamayanan kung saan sila isinugo. At mababasa talaga yan mga kapatid doon sa 1636 ng Quran. Walakad ba'athna fi kulli umma rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Ang linaw ng mensahe, isinugo namin wika ng kataas-taasang Allah. Pinalitaw, kumbaga, sinugo ang bawat henerasyon, may mga propeta upang sila'y nangaral at nagbabala sa mga tao na sumamba lamang kay Allah at umiwas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Christianity ngayon sa iba-iba nilang sikta ay sumasamba sila sa tinatawag na Diyos-Diyosan sapagkat kung sino-sino sinasamba nila, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, may Yahweh, may Jehovah, may Eshi, may Baali, at napakaraming sinasamba kaya Diyos-Diyusan kung tawagin. At makikita ninyo naman na ang mga propeta kung sila ay nagturo na isa ang Diyos, malinaw na hawig nating mga Muslim. At ang bakas na ginawa ng mga propeta sa kanilang kapanahon kung sila ay nagdarasal, particularly ay nagpapatira pa sila na ginagawa pa rin ng mga Muslim. Kung si Propeta Abraham, si Moses, si Jesus, si Propeta Muhammad, coincidence ba na nagpatira pa sila sa dasal, particularly mababasa sa kanilang Biblia, sa turo na Propeta Muhammad, peace be upon him, na ginagawa rin ng mga Muslim ngayon? Di ba? So napakaganda ito kasi ito yung panimbangan kung saan makikita natin talaga ng Islam ay nagtatangan ng tunay na pananampalataya at relihiyon o din. At siyempre ang mga propeta kung katulad ni Jesus, ni Moses, na nagturo sila na isa ang Diyos sa particular na versikulo Marcos 12:29, si Jesus sabi niya, pakinggan mo Israel, isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Ito palatandaan na Islam talaga ang tunay na relihiyon. Okay? Ganyan din naman si Moses sa 6:4 ng Deuteronomy, one God. Turo rin ni Propeta Muhammad, 112 ng Quran, verse 1-4, one God. Kaya tinuturo rin nating mga Muslim ang one God, not Trinity. Maganda po ito, bakas na tunay ang Islam. Okay, Thank you, time is up. sister. Yes, sakto. So, diyan po nagtatapos ang unang latagan po ng ating first speaker. So, dako na po tayo sa ating cross-exam ng ating second speaker. So, meron po siyang 7 minutes ayon po sa ating rules. So, 7 minutes para sa pagtatanong. Pastor Cesar, naka-mute ka po, paki-unmute. Yan. Okay. 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 So, 7 minutes. Kung ready ka na po, Pastor, 7 minutes para sa iyong pagtatanong. So, dito po sa aking, meron po kayong maririnig sa akin dito na isang alarm. So, yung ibig sabihin, yung pagsagot niya ay merong 20 seconds. So, kapag po yun ay natapos na, mag-a-alarm then followed by next question po yan. Ano? So, pagka Okay. po sumagot na yung ating tinatanong, under na po yung ating 20 seconds. Okay? So, Pastor Baladad, 7 minutes para sa yung cross-exam. Time start now. Tanong. Okay. Sa unang ating tanong ito. Unang tanong, binanggit mo ang relihiyon. Ano ang ibig sabihin ng relihiyon? Sagot. Ang relihiyon, Pastor, maraming pinakakahulugan ng mga mufassiron, pero sa isang banda, pagbabalik sa kinagawian ng ating mga ninuno, especially yung spiritually at physically sa mga ginawa nila at pananampalataya nila. Kaya dapat hawig natin ang kanilang ginawa at maging paniniwala nila sa konseptong isa ang Diyos. Religion, religare, pagbabalik.
Thank you. Next question. Okay, next question. Tayo. Next question, ano yung ibig sabihin ng salitang Islam? Islam, katulad ng natalakay natin kapatid, pagsunod, pagsuko, o pagtalima. Al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang kanyang kalooban, sundin natin sa pamagitan kung anong itinuro ng Propeta Muhammad, peace be upon him. Kung paano rin naman tinapsir o pinaluwag sa mensahe ng mga pantas. Kaya nagkakaisa ang mga Muslim pagdating sa aral Islamiko. Ito Okay, yung katwiran ng Diyos ng windangan. Thank you. Next question. Next question. Next question, ano naman ibig sabihin ng salitang Muslim? Muslim. Ang Muslim naman ito yung doer ng Islam. Kung ang Islam ay pagsunod, ang Muslim naman ay sumusunod. Kaya yung Muslim, pagka narinig niya, sami'na wa ata'na, kami nakakapakinig at kami sumusunod. Kapag sinabing magdasal kayo, nagdadasal sila. Tumira pa kayo, tumitira pa sila. Magpasting kayo, nagpapasting sila. Kaya doer nga ito ng Islam. Okay, Katulad next ni question. Jesus. Next question, question. alin ngayon ang next question. Alin ngayon sa dalawa ang inyong relihiyon, ang tawaging Islam o tawaging Muslim? Sagot. Pakiulit mo yung tanong, Pastor. O alin sa dalawa ngayon ang inyong relihiyon? Tawaging Islam o tatawaging Muslim? Alin sa dalawa ang inyong relihiyon ngayon? Sagot. Islam, Pastor. Malinaw naman doon sa titulo, Pastor, nabanggit pa, alin ang tunay na relihiyon, Islam o CFB. So, Islam ang relihiyon, Pastor, o kaya din. Kasi ang din, way of life. Para makasabay, sinabing relihiyon. Din, sabi din sa Quran 3:19. Thank you. Okay, Next question. next question. Next question. Alin ang nauna na naitatag? Yung Islam o yung Kristyanismo? Alin ang nauna na natatag? Sagot. Nauna ang Islam, Pastor. Kasi ang Islam, kung Diyos ang nagtatag, mayroon ng din o relihiyon ng mga propeta pa nung una. Kaya nga binanggit natin 40-13, relihiyon na ni Noah, ang relihiyon ng propeta Muhammad, na relihiyon ng Muslim, ito yung Islam. Pero yung Christianity sa 11:26 ng Acts, sumulpot lang Next sa Antioquia question. nung Next question. ni Pablo. Next question. Next question. Ayon sa inyong paniniwala na maging Islam ang isang tao kung siya ay tatanggap kay Allah na Diyos at tatanggapin si propeta na si Muhammad na propeta, yun ba yung maging Islam ang tao? Yun ang inyong pamantayan? Yun yung maging Muslim. Muslim, yun. Okay. Ngayon, Okay, ang next sabi mo question. dito na si Abraham ay okay, next question. Ang sabi mo dito si Abraham ay isang Muslim. Si Abraham ba, meron ba tayong mababasa dyan sa Quran na siya ay nagsaksi na si Muhammad ay propeta o si Allah ay Diyos niya? Meron ba tayong mababasa sa Quran na talata dyan? Yes or May no? mababasa Wala. na yes, mayroon Pastor Cesar. Mayroong mababasa na si Propeta Abraham ay Muslim siya sa Quran 3:6-7. Pero walang mabasa sa Biblia mo na Kristiyano siya, particular yung siya ay CFB kasi sumulpot lang sikta mo, Pastor. Next question. Okay. Next question. Next question. Okay. Ang sabi mo dito, ang Islam ay totally submission of God. Nakalagay dito. Tanong, si Allah ba may relihiyon si Allah? Siya nga Sagot. nagbibigay ng pananampalataya o din. Siya ang nagtatag. Yan. Okay. Kung ganun, ang ay- Diyos, siya ang nagbigay ng batas. Pakinggan mo lang, Pastor, kasi 20 seconds, please. Yes. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Diyos. Siya nagtalaga ng lahat ng bagay. Siya yung sundin natin sa kanyang kagustuhan at kalooban. Nagsugo siya ng mga propeta. Ang bakas, isa lamang turo ng mga propeta na Diyos. Pero kayo, 3-in-1. Kaya nga naligaw po kayo, Pastor, sa Okay, next relihiyon ninyo. question. Next question. Next question. Okay. Time pause, Pastor, wait lang po ha. Okay, baka po kasi medyo nakakalimot tayo. Kanina po kasi sumasagot si Bro Ali. So, tandaan po natin may 20 seconds po siya. Hanggat hindi ko po sinasabing next question, wag po na natin siyang i-interrupt sa kanyang pagsagot. Ano po? Okay. Thank you, So, Sister Nad. Thank you. yes po, yes po. Okay, salamat. Time Paalala. resume. Meron ka pang 2 minutes and 4 seconds, Pastor. So, time resume. Tanong. O tanong, ang sinabi mo dito na si Abraham ay isang Muslim kasi siya ay tumanggap na si
si Muhammad ay propeta. Nagkaroon ba sila ng pagkakataon na sila ay nagpang-abot sa panahon? Si Abraham at itong si Sister Nad, Muhammad? mag-objection ako, please. Post tayo. Yes, anong objection? Objection ko, sister, ay correction na rin. Hindi ko po sinabi na si Abraham ay tinanggap niyang propeta si Muhammad. Hindi lang siguro nakikinig si Pastor. Si Okay. Propeta Abraham at si Muhammad, pare-pares silang sugo sa iba-ibang henerasyon. Ang sumamba kay Allah at kumilala sa propetang present sa panahon natin, si Propeta Muhammad, yun po yung matawag na Muslim. Kasi magsala siya, mag-fasting na siya. Okay. Thank you. Okay, so siguro Okay. i-reconstruct na lang po natin yung question natin po. Okay po. So, based po dun sa ating rules and regulation na magtatanong lang tayo base doon sa inilatag ng first speaker. Okay po, Pastor? Thank you, Sister Nad. Okay, Okay. so Ito, time resume. Tanong. Okay, bakit ko natanong yun? Kasi ginamit niya kasi, ang sabi niya, ang tao na maging Muslim ay kailangan tatanggap kay Muhammad na propeta at sasaksi na kay Allah. Ngayon, ang tanong ko ay ganito, related to sa aking tanong, paano naging Muslim si Abraham na hindi naman siya sumaksi na si Muhammad ay propeta? Yan ang tanong ko. Paano siya naging Muslim na hindi naman siya sumaksi na si Muhammad ay propeta? Okay. Sagot? Sagutin mo. Thank you, Pastor. Malapit mo nang maunawahan kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, nagsugo siya ng mga propeta sa bawat henerasyon. Sino mang sumamba kay Allah at sumunod sa propetang present kung saan henerasyon yon, Muslim kung tawagin yon. Sa panahon natin, si Propeta Muhammad ang sugo. Kaya sumamba tayo kay Allah na alinsunod sa tinuro ni Propeta Muhammad. Okay, Kung ikay next nabuhay sa question. panahon ni Abraham, hindi mo si Next Abraham. question. Next Next question. question. Na ibig sabihin pala, hindi lang pala maging Muslim kung hindi maniniwala kay Muhammad na propeta. Ibig sabihin pala, hindi siya tawing Muslim kung hindi siya naniniwala. Kasi ang sabi nito, maging Muslim siya kung tatanggapin na si Muhammad na propeta. Si Allah. Therefore pala, Time pause tayo, time pause. Okay, 36 seconds. Pastor Cesar, na-mute ka po. Na-mute ka. Naka-mute ka. Kaya, Nag-copy na rin yung kanya. oo. Copy na. Nako. Pastor, bakit mo? Pastor, nawala yung cam mo, yung camera. Tapos, mag-unmute po kayo. Yan. Okay, Medyo, okay na. ayan. Wait lang po. Sound check tayo. Sound check. Pastor, Medyo alisin mo choppy yung po kayo. yung video mo. Alisin mo yung video mo para lumakas yung boses. Promise. Hindi mo, ganun ba? Sige, alisin natin. Choppy pa rin, Pastor. Okay, Yan, okay na. Yan. Yan. Okay na. Kasi Okay, may Ayaw tumawag lang kasi, na may tumawag. lumabas. Ano picture mo dyan, Pastor? Okay, May wait lang. tumawag kasi na may, okay. I-ano muna natin, Pastor, bago ko i-ano yung 36 seconds ka na lang po. So, ano po yung summarize yung inyong pinaka-question para hindi po kainin yung oras nyo. Paki-summarize na po, then pag sumagot na po si i-ano na natin. Sige, tanong. Okay. Ang tanong dito, kapag ba hindi tatanggapin na si Muhammad at hindi naniniwala kay Allah na Diyos, siya ba ay tawagin Muslim o hindi Muslim? Sagot? Hindi magiging Muslim yun, Pastor, kasi yun ang given eh. Kumilala ka kay Allah bilang Diyos, sambahin mo si Allah sa turo ni Propeta Muhammad. Kaya ang pagkilala kay Propeta Muhammad ay kabilang karon, kaya shahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Sumamba ka kay Allah sa turo ni Propeta Muhammad. Very clear, thank you. Next Okay, next question. Next question. Ibig sabihin, dahil nga hindi tinanggap ni Abraham si Propeta Muhammad, hindi siya nag-abot, si Abraham ay hindi Muslim, yes or no? Okay, so Pastor, Muslim sorry si po, Abraham. medyo inabot na tayo ng time is up. So, dyan po nagtatapos. Dyan po nagtatapos yung 7 minuto na pagtatanong ng ating second speaker. So, dako na po tayo para sa stand o Sister sa Nad. una. Yes po. Sister Nad, Yes po. may pakiusap lang. Yes po. Kasi oras na ng dasal namin. Pero kung magsalita si Pastor, Ay, ano lang ba? Okay lang.
Ibig sabihin, maririnig mo ba yung kanyang ano? Maririnig mo? Kahit hindi ko marinig, walang kaso sa akin kasi pakapakinggan ko later. Pero doon sa tanong, Okay walang naman pala. problema. Okay naman pala, Pastor. So, pwede kang maglatag ng 10 minutes Kasi habang naka-live naman tayo. Oo, naka-live okay. naman Okay tayo. naman pala, Pastor. Sige, okay lang po. Madaming Okay, okay. viewers dito, madami. At least than Magandang 100. gabi Tuloy po niyo pa. dyan sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat po. Okay, sige Bro Ali, then mag-start na po si Pastor Cesar ano, ng 10 minutes. So kung ready na po si Pastor Cesar para sa kanyang unang tindigan, sa kanyang pong latagan ng 10 minutes. Okay, Pastor, time start now. Ayan po ating pong napakinggan ngayon ang ating pong paglatag tungkol po sa Rehelyong Kristiyano. Sa ating po unang pag-alinlangan, no? Sa kanya-kanina ay ating pong makikita na kung saan po maging Muslim ang isang tao kung tanggapin si Muhammad na propeta at kilalanin si Allah na Diyos. Sa Kristiyano po, hindi po, dire-diretso po ito. Ganito po yun. Ang relihiyon po, ang ibig sabihin, sa Greek na tinatawag ng Greek, triskia. Na ibig sabihin triskia, ito po sa Tagalog ay, ito po yung mananamba, worshipper, mananamba. Kaya dito po, ang relihiyon po ay isa sa katawagan na mananamba. Sa Latin word, tinatawag na relagari, ibig sabihin pagbalik loob sa Diyos. Kaya nga po tayo ay nagkaroon ng relihiyon dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Isaiah 59:2. Ngayon, ano po ba ang relihiyon na ibinaba dito sa atin? Nagaling-galing sa Diyos mismo. Ito pong si Kristo, na siya pong founder ng Kristiyanismo. Bumaba talaga. Hindi gaya sa kanila na iano pa kay Muhammad, tanggapin si Muhammad. Hindi. Paano si Abraham naging Muslim? Hindi sila pang-abot. Aking patunayan dito na si Abraham ay isang Kristiyano. Bakit po? Nagkita sila ni Kristo. Pero sabi sa Aklat ng Juan, natuwa si Abraham nang nakita niya ang araw ko. Nagkita talaga sila. Yan po dapat ang titindigan niya diyan. Paano naging Muslim si Abraham na hindi sila nagpang-abot ni Muhammad? Si Kristo talaga, ang Kristiyanismo talaga ay bumaba siya mula sa langit. Si Kristo po galing sa langit, bumaba at nagtatag ng iglesia. Ayan. Ang isa po sa tawag sa ating pong relihiyon, tinatawag na iglesia o iglesia. Ibig sabihin, lupo ng mga mananampalataya, mga followers of Jesus Christ. Kaya nga nagtatag, Matthew 16:18, ikaw ay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya itong iglesia means kalupunan ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya mayroon talaga, ang founder talaga, kasama nila. Kasama nila. Kaya paano nila masasabi dito na ang Kristiyanismo ay hindi tunay? Tunay po yun. Bakit? Ang founder po ng Kristiyanismo, walang iba po kundi si Jesus Christ. So, Matthew 16:18. At ikaw ay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya yung mga apostol, kung tawagin sa Muslim, yun po yung mga sahaba, mga alagad. Yan. Sa terminong Arabic yan, sahaba yan. Yung mga alagad ni Kristo, sahaba, mga katuwang ni Kristo, mga alagad ni Kristo. Ngayon, ang pagbabalik loob sa Diyos ay yan po tinatawag na tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dito, sabi dito sa aklat po ng Matthew 18:3, ating babasahin ng Biblia. Kaya sa Biblia po, ang ating pong relihiyon, ito po ay nakabase sa Biblia. Sa aklat po ng Matthew. Sa Matthew 18:3 ay ganito po ang ating pong mababasa. Kaya sabi nito sa 18:3 ng Matthew, sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magbago at maging tulad ng mga bata, kailan may hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Kailangan dito, ang sabi, magbago. Kaya nga, ang tao nga nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Mayroong relihiyon. Ang relihiyon po, ito po yung pag-uugnay sa Diyos at sa tao. Kaya Isaiah 59:2, dahil sa inyong kasalanan, kaya hindi dininig ang inyong dalangin. Kaya manumbalik kayo sa akin, sabi pa noon, manumbalik kayo sa akin, kayo tatanggapin ko. Kaya ang relihiyon po, ito po yung Kristiyanismo na kung saan po, itinatag ng Diyos mula pa sa lumang tipan. Sa lumang tipan po, si Moises po, hindi din po Muslim si Moises. Bakit po? Isa siyang Hudyo. Ang si Moses po, siya po ay Hudyo, na kung saan po siya ang dinala ng Diyos, sinugo ng Diyos para sa Israel. Exodo 13:1-2. At ang sabi ng Diyos kay Moses, ating basahin. Kaya sa lumang tipan, mayroon na pong tinatawag na bayan ng Diyos o tinatawag na bayan ng Diyos, yung Hudyo. Na yan po yung sa Exodo 13:1-2, na kung saan ibinukod ng Diyos ang mga panganay, firstborn. Dahil sabi nito, ang Panginoon ay nagsalita kay Moses, verse 2, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang magbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, maging tao man o maging hayop ay akin.
Kaya po inangkin ng Diyos dito ang firstborn. Kaya ang aking naganan dito, SIFB, Church of the Firstborn under Christianity, matibay na pundasyon. Bakit? Mula sa lumang tipan, si Moises po ang may dala niyan. Ayon po sa Gawa 7:38, yun ang iglesia na nasa ilang. Kaya umabot yan sa bagong tipan na isinaysa ni Apostol Pablo. Ito ang iglesia na nasa ilang. Yung iglesia na nasa ilang, yun po yung dala-dala ni Moses doon sa firstborn. Kaya ang aking po tinitindigan, SIFB, Church of the Firstborn, yun po ang tinatag ng Diyos na matibay na reliyon. Bakit po? Binukod niya mula sa lumang tipan, ibinukod na hanggang bagong tipan ay mayroon na. Bakit? Si Kristo po ang ulo ng iglesia. Colosas 1:15 hanggang 18. Oh, siya ang ulo ng katawan sa makatibayan ng iglesia. Kaya ang ulo, si Kristo, ang katawan naman, itong iglesia, ang tao na mananampalataya sa kay Hesus Kristo. Kaya matibay po ang aking putindig na si Moises hindi Muslim, kundi isang Hudyo. At pagdating po sa Kristiyanismo, si Abraham po ay Kristiyano. Bakit po? Nakapiling niya si Kristo. Nung mababasa yan sa Aklat ng Juan, ang sabi ng Panginoon, ano ba ikinagalit niyo sa akin? Dahil sa inyong amang, ang sabi niya, mayroon kami ama sa Abraham. Ang sabi ni Kristo, kung sa Abraham inyong ama, dapat matuwa kayo dahil nung nakita ko ni Abraham sa araw ko, natutuwa siya. Kaya si Abraham hindi Muslim, kundi Kristiyano siya. Bakit po? Nagpang-abot sila ni Kristo. Si Muhammad po, hindi po nagkita si Abraham at si Muhammad. At hindi po nagkita si Muhammad at si Kristo. Kaya hindi po Muslim si Kristo. Hindi po yan totoo. Kaya bakit? Ang Muslim po, ang sabi nila, maging Islam ka kung tanggapin mo si Muhammad Propeta at kilalanin mo si Allah na isang tunay na Diyos na isa. Kaya hindi po yan tunay na reliyon. Bakit po? Hindi po accurate ang panahon na si Abraham po ay nagkita sila ni Muhammad. Si Kristo po at si Muhammad at si Kristo at si Abraham ay nagkita sila sa kanyang panahon. Kaya po ito matibay po ang aking pagtindig na sabi rito magbagong buhay. Sabi na kanina, ang reliyon ito po ay kahulugan sa pagbalik loob sa Diyos. Tama po. Ano sabi ni Kristo? John 3:3. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya dito po, kailangan magbagong buhay. Maliban ang tao ay may panganak na muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dito, ang born again, Christian, yan po yung isa sa matibay na tunay na reliyon. Bakit po? Nagkaroon siya ng tinatawag na identity, pagkakilanlan. Magpakabanal kayo dahil ang tumawag sa inyo banal. Kaya ang ating pong layunin, ang Kristiyanismo po, may mga banal. Banal San Pedro, San Pablo. Kaya nandito po sa amin yan. Ang Islam, ayaw ko lang kung may banal. Ha? Ayaw ko lang kung may banal dyan. Sa Kristiyanismo po, may mga banal. Banal na. Sino? Si Santiago, si San Pablo, San Mateo, San Pedro. Kaya yan po yung mga banal na nasa langit na ngayon. Ito, mamaya ating tatanungin mo si Ali kung nasaan na yung mga santo. Okay, nasaan na yung mga tinatawag ng Muslim. Nasaan sila ngayon? Ngayon, ang sabi nito sa unang Juan 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya ang ating po identity bilang Kristiyano, tayo po ay mayroong control sa ating sarili na huwag magkasala. Una, ating iniwasan yung pagpatay, ating iniwasan yung pagnanakaw. Yan po yung mga bawal sa Diyos. Ayon sa 10 utos, huwag papatay, huwag magnakaw. Ang Kristiyanismo po ay kanila po yung sinusunod. Kaya ang Kristiyanismo po, ito po yung dalisay na reliyon. May dalisay po na reliyon. Anong sabi? Santiago 1:27. Kaya ayaw ko lang itong instrumento kung dalisay yan. Kung mayroon sa mababasa sa Biblia, sa Quran na dalisay yan. Sa Biblia po, mayroong dalisay na reliyon. Walang iba po kundi ang Kristiyanismo. Ganito po ang sabi po sa Santiago 1:27. Ating basahin ang Santiago para ating malalaman ang tunay at dalisay na reliyon. Okay. Ito po ang aking pong mababasa dito. Sa Santiago 1:27. Yan. Okay, sundan niyo ako sa inyong mga Biblia sa Santiago 1:27. Okay. Yan lang ha. Ito po. Sabi rito, 27. Ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ito ay dalawin ang mga naulila at ang mga bao sa kanilang kahirapan. At ingatan na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Kaya ang dalisay na reliyon, nag-iingat po sa sarili na huwag mahawaan sa kasalanan ng sanlibutan ito. Kaya ang Kristiyanismo po, mayroon siyang holiness at saka yung charity, pagtulong. Kita mo naman yung mga Kristiyano pagdating po sa sakuna ng bagyong Yolanda, andun po sila sa pagtulong, andun yung ayuda. Bakit po? Ang diwa po ng Kristiyanismo, matulungin, mahabagin,
Yan po yung nais ng Diyos sa dalisay at tunay na reliyon. Nasa atin po yan na Kristiyano. Ang Kristiyano po, madali pong maawa, madaling tumulong. At higit sa lahat, ang Kristiyano po ay meron silang tinatawag na pagpakabanal. Kaya holiness. Ang sabi po ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ang tumawag sa inyo ay banal. Kaya ang Kristiyano po ay may mga banal sa langit ngayon. San Pablo, San Pedro, sila San Mateo. Yan po yung mga aming banal na aming may pagmalaki na ang tunay na reliyon ay nasa Kristiyano po. Sa Muslim, ayaw ko lang kung may banal na mababasa mamaya sa kanilang Quran. Ayan. Kaya maliwanag po na ang panig ng Kristiyano ay mga tunay na reliyon. Ano pang sabi rito? Ang Kristiyano, meron siyang tinatawag na pagsamba. Ang pagsamba po, sabi ito sa Roma 12:1-2. Ako'y namanig sa inyo, sabi ni Pablo, ialin ninyo ang inyong sarili, banal at Okay, kalugod-lugod. so time is Okay. up. Praise So God. time is up Amen. po. Yan. Okay, so diyan po nagtatapos ang ating unang sa kanyang tindigan si Pastor Paladad para sa topic po na ang alin ang tunay na relihiyon. Ayan. Ang Islam ba o ang CFB under Christianity. So habang hinihintay po natin si Brother Ustad Ali. So shout out sa iyo dyan, Brother Edwin Baha Servano. Bro, maya-maya kita tayo doon sa isang room. At kay Brother Andy Abong. So copy po, Brother Andy Abong. Salamat po sa lahat ng mga nag-share. Thank you so much po. At ganun din po dun sa hindi ko na siya maano siya. At dyan din po sa page ng ating kapatid na si Brother Ali. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Ayan, so stay put lang po kayo at ito po ay isang pag-aaral. So alam ko maraming mga kaluluwa ang nakikinig sa ngayon. So kung ready na po si Brother Ali para sa kanyang cross-exam para sa ating kapatid na si Pastor. So, meron po siyang 7 minutes. So, Brother Alice, ready ka na ba? Hindi na, Sister Nad. Okay. So, wait, yung aking timer din. Sorry po. Hindi pa naka-ready. So, Medyo 7 mahirap minutes ang para ano. sa iyong pagtatanong. So, time start now. Tanong. Pastor, kumusta? Unang tanong, kumusta ka, Pastor? Okay lang, okay lang. Praise God. Hallelujah. Ako. Amen. Pastor, may mababasa pa ba tayo sa Biblia mo na si Propeta Abraham bilang father of faith na isa siyang Kristiyano na CFB? Mayroon o wala? Sagot? Kasama po mayroon po kasi yung firstborn po, kasama sila doon sa patriarka. Roma 5:9. Mayroon po dito po sa Roma 5:9. Sa kanila po nagmula patriarka, ibig sabihin kasama siya sa firstborn, kasama siya sa iglesia ng panganay. Yan po ang sagot ko, moderator. Kasama Okay, siya. next Gusto question. Roma, namin mapakinggan, 9:5. Pastor. Okay, Next okay. question. Basahin natin. Gusto, Basahin. gusto namin mapakinggan kung Kristiyano ba si Abraham. Okay. Sige. Okay, basahin mo sa ang Roma 9:5. Ito sabi, sa kanila ang patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos no lahat ni magpakailanman. Ito po yung patriarka kasama si Abraham, Isaac at Jacob. Yan po yung patriarka na diyan nagmula ang Kristo. Kaya maliwanag talaga na mayroon siyang timeline kay Kristo at Abraham. Wala po sa Muslim yan kasi nasa amin yan. Siya yung anak ni Abraham, siya yung ama ni Isaac na pangako ng Diyos na magkaanak si Sarah. Si Ismael po ay sampid lang. Next question. Anak sa alipin yan. Oh, Next yan. question. Oh, yan. Next question. Okay. Mm. Wala naman narinig kami, Pastor, na Abraham doon. Ito Nagsisinungaling ka ba? O eh, pakibuo mo yung tanong, Pastor? ito Kasi ang sabi doon nito, sa... Saglit. basahin natin. Time pause tayo. Okay, saglit na po, Pastor, at pakinggan po muna natin ang buo yung tanong ni Brother Ali. Okay, Brother Ali? Okay, Tanong? thank you. Pastor, yung kasi Quranic verse, si Abraham ay binanggit talaga na siya ay isang Muslim. Ang hanap namin, in contrast dito, kung si Abraham ba ay isa siyang Kristiyano na CFB, mayroon ba? Yung mabasa na si Abraham ay isang Kristiyanong CFB, ganun kalinaw ang hanap namin, Pastor. Mayroon ba o wala? Okay. Okay, sagot. 20 seconds. Okay, Sagot. ito.
ang aking sagot dyan, ito yung patriarka, ibig sabihin, kasama din si Abraham sa Sister Nad, patriarka. Ito yung, namin ang Okay, time ang pause, time objection. pause. Okay, okay, paki-ulit yung tanong mo at Ang objection, Sister Nad, mayroon ba o wala? Ibig sabihin sa okay. categorical, sana magsagot siya na mayroon o Okay. wala. So, Bago niya categorical basahin pala, yung Pastor. pasahe. So, Opo. okay, again, ganito para, kategory. wait lang. Okay, ulitin natin. Naka-time pause naman po, Brother Ali, yung time mo. Okay, Opo. paki-ulit po uli para may stress natin yung, ma-emphasize pala natin yung categorical doon. So, medyo nakalimot din ako, sorry ha. Okay, paki-ulit yung tanong. Thank you, Sister Nad. Pastor, ang hanap namin kasi in contrast sa 367 ng Quran, binanggit na malinaw na si Abraham ay isa sang Muslim. Ang hanap namin, Pastor, mayroon ba sa Biblia mo na siya ay CFB na Kristiyano? Mayroon ba o wala? Okay. Okay, time Okay, resume. Categorical, Pastor, meron daw ba o Okay, wala? okay. Then, 20 seconds, sagot. Okay, sagot. Categorical. Ito, sa litra po litra, basa natin Categorical ha. muna, Yes, Pastor. meron. Ito ha. Yes, yes, yes. Okay, Ito, sige. basa natin ha. Basahin ko ang Biblia ha. Sabi nito, sila ay nila nagpagkupkup at hatian at ang tipan at ang pagtanggap ng kautusan at ang pagsamba at ang pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmulang Kristo ayon sa laman na siyang nangibabaw lahat ng Diyos maluhati magpakailanman sa 7. Sabi nito, Okay, time is hindi up. rin dahil sila ay bini ni Abraham. Andito Time yung is bini up. ni Abraham eh. Next Time Okay, is up. andito yung Time is Abraham, up. andito. Next question. Time is up. Next Next question. question. Okay. Sister Nad, hindi ko iiwanan to eh. Si Abraham ang hanap namin, Pastor. Mayroon ba sa bersikulo na siya ay Kristiyano? Mayroon o wala? Meron ako daw sa 7, naubos mo ng oras eh. Ito sa 7, ituloy ko, sa 7. Hindi rin Okay. dahil sila binhi. Ito, ituloy ko kasi naputo, naubos ng oras eh. Ito. Sister Nad, another Sa Time 7, pause, no? time pause. Wait, objection? Anong objection, Bro Ali? Sister Nad, ang hanap namin kung mayroon bang Abraham na sinabing Kristiyano. Yes, pero inaantay kong mabasa niyang Abraham, wala naman po. Kaya ang tanong ko Okay. lang kung mayroon pa, wala. Okay, Yes, mayroon, okay. Yes, Pastor Baladad. So, nakuha po siguro natin yung tanong na kung meron daw bang mabasa sa Bible na Abraham. ano pangalan, Bro Abraham. Ali? Abraham. Prophet Ay Abraham. Kristiyano o isang CFB. Okay po? Sabi niyo po yes, then Yes, ito. nasaan po daw sa Bible? ito Kristiyano. ito Okay, time resume. Okay. Yes, yung patriarka kasi, ibig sabihin yan, kasama siya sa patriarka, ibig sabihin, andun siya nagkapaloob. Patriarka nga eh, pinagmulan eh. Ibig sabihin, pinagmulan siya sa Kristiyanismo. Sa 7, hindi rin dahil sila binhi ni Abraham, ay mga anak sila ng lahat, kundi kay Isaac, tawagin siyang binhi. Kaya meron siyang kaugnayan eh, kasi siya yung patriarka eh. Huwag sabihin patriarka, kaugnayan ka doon sa Kristiyanismo, Okay, kasi nga, time is up. nagmula Time din is ng up. Kristo. Next Time's question. up. Oh. Next Hands up. question. Next question. Si Abraham, si Moses, si Noah, si Jesus, si Propeta Muhammad, yung nabanggit sa 42:13 ng Quran, ang turo nila ay isang Diyos, absolute. In contrast dito, Pastor, bigyan mo kami ng isang biblical verse sa inyong basihan na si Noah o Abraham, si Moses, si Jesus ay nagturo sila ng tinuturo niyong Trinidad, na si Jesus yon. Objection mo dito, objection. Okay, time pause. Objection, Yes, ano pong objection. Wala sa tema ang Trinidad. Hintay mo sa sunod yan. Ating tema, reliyon. Huwag ka tumakbo ng kabayo eh. Talon eh. Pumuko sa paksa sa reliyon. Huwag ka tumakbo dun sa doktrina na Trinity. Sa kanila yan. Sa sunod yan. Okay. Sa sunod yan. Okay. Sige. Bro Ali? Counter mo ako, Sister Nad, please. Yes, counter objection. Anong counter objection? Ang sa akin kasi, Sister, pangingilatis sa tunay na relihiyon, sa turo ng mga propeta, kung oneness ba turo nila o Trinity, o katulad ng tinuturo ni Pastor, mayroon ba o wala? Kabit po ito sa topic, promise. Thank you. Okay. Sagutin ko na. Okay. sagutin ko. Wait lang, Pastor. So, time resume. Nakuha na po yung tanong, bro? Pastor. So, 3 minutes and 15 seconds. So, sagot, Pastor, 20 seconds.
Yes, nagtuturo sa isang Diyos. Pero ang Diyos nila tinuturo, yung Diyos na tunay na Diyos na kinikilala ni Moses, Abraham at Kristo, yung Ama. Yan ang kanilang Diyos na isang tunay na Diyos. John 17:3. Oh, may Diyos ka na tinuturo na isang Diyos. Yan, totoo yan. Pero hindi Diyos na si Allah ang kanilang Diyos, kundi yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Yung Diyos Okay, na next sa lumang question. tipan taon. Oh, yan yun. Next question. Ngayon, Thank you, Sister Nat. Next Thank you, question. Pastor. Kung ganon, ang itinuro ng mga propeta ay isang Diyos at wala ng iba at hindi yon si Jesus. Tama o mali? wala sa Categorical? baksa mo dito eh. Wala sa baksa yung ating Okay. na tungkol ito. Ating pupusan yung reliyon. Huwag yung kay Jesus Okay, kasi time post, time post. wala dyan May eh. objection ba, Pastor? Oo May nga eh, kasi ang kanyang tinatanong kay tungkol kay Jesus, ang yung tanong na yung reliyon na tunay. Ang yung gibain ngayon, yung aking tinatayo na ang Christian ay tunay na iglesia. Kaya yun ang gibain mo na hindi tunay. Huwag kang tumakbo doon sa kay Jesus, kay Diyos. Walang paksa sa Diyos dito eh. Ang ating paksa, reliyon, hindi kay Kristo. Counter Okay, mo okay, to, okay. Sister Nat. Yes, counter objection, Bro Ali. Lahat ng itong tanong ko, sister, kung makikita natin, pangingilatis sa tunay na relihiyon, kung ang turo ba ng mga propeta ay si Jesus yung tinuro ba nila? 'Di ba? One God ba o Trinity? So, pasok lahat ng ito. Huwag niya i-objection, sagutin niya, please. Thank you. Okay, ganito na lang, Pastor. Siguro po, kung hindi nyo po sasagutin yon, pwede po tayong mag-next question. Pero kung gusto nyo naman pong sagutin yung kanyang tanong, ay pwede nyo din pong sagutin. Ganun po, para tayo makapagpatuloy lang. Oo, Ano? sige, atin sagutin, sige, kahit saan ang paksa Ah, wala kang, sagutin yan. okay, okay. Teka, wait lang po ha. Okay, Ulitin yung tanong, ulitin. Bro Ali, meron ka pang 2 minutes and 35 seconds. So, pakiulit daw yung tanong para sasagutin na niya. Okay? Thank you, Sister Pakitanong Nat. ulit. Thank you, Yes po. Pastor. Okay. Request the Okay, okay. question. Ang akin, Okay. Pastor, Okay. ang mga propeta ng Diyos ay nagturo sila na isa ang Diyos at sang-ayon ka naman na nagturo nga sila. Ang tanong ko, itinuro ba nila na si Jesus yung Diyos na katulad ng itinituro mo ngayon sa Trinity na si Jesus na yung Diyos? Tama ba o mali? Okay, categorical, tama o mali? Okay, yes. Tama. Bakit? Tinuro nila na si Kristo ay Panginoon. Tinuro nila. Isa sa apostol nagturo. At sabi ni Kristo siya ay Panginoon. John 13:13. Tinawag na kong guro at Panginoon. Tama kayo, ako nga. Kaya si Kristo Panginoon namin yan. Tama. Yan ang sagot ko. Tama. Panginoon si Kristo. Diyos si Okay. Kristo. Ayan. Next question. Kung Next si question. Jesus ang sumamba sa Diyos at itinuro rin pala ng mga propeta na si Jesus yung Diyos, nagkakalatuhan ba tayo, Pastor? Nagkakawindang ba tayo? Yes or no? Yes or no? Ikaw lang nawindang. Bakit? Hindi mo naunawaan ang kapahayagan tungkol sa Kristiyanismo. Kami lang ang binigyan ng kapahayagan. Ephesians 4:11. Nagbigay siya ng kaloob, pastor, propeta, apostol, guro. Kami lang, wala sa inyo kasi nga wala kayong propeta. Yan ang sagot ko. Okay, next Nawindang question. kayo. Next Yan. Next question. question, kayo lang nagkakaunawahan pero nagkakawindang kayo kung sino si Jesus, tao, Diyos, Trinity, 3 in 1. Tama o mali? Mali ka kasi nga, hindi naman lahat. Mali. Bakit? Hindi mo naman sinusuri yung doktrina namin. Ang iyong tinitingnan, yung iba. Ang ating focus, ako ang kalaban mo, hindi yung iba. Ang iyong tanongin ngayon, ang reliyon na aking itinayo na tama, kayo kasi peke. Kaya ang amin ang tama Kristiyanismo, CFB. Yan, gibain mo. Huwag kang gigiba doon sa ibang tema kasi malayo na yan eh. Para tayong kabayo na, para tayong takbo ng takbo eh. Sige. Susundan naman kita kahit saan tayo makarating. Sige. Kaso Okay, lang, ang next paksa. question. Next Okay. question. Question. Yun. Kung tayo na sumusunod sa relihiyon ng mga propeta na sugo ng Diyos, magkakawindang ba tayo na katulad ninyo dapat? O Hindi. magkakaisa tayo? Hindi magkaisa, bakit ka mo? Iba yung aming pagkaunawa tungkol sa Diyos, iba yung sa inyo. Sa Diyos pa lang, magkaiba na tayo ng Diyos eh. Ang inyong Diyos, di nyo kilala. Ang aming kilala namin. Kasi ang Diyos namin, yun ang Diyos ni Kristo. Okay. Kaya kayo, nakawindang-windang na bakit? Ang inyong Diyos, di nyo kilala. Di ba? Di mo na kaya patunayan. Si Muhammad Propeta, di patunayan na propeta yun. Di ba? Kaya sa inyo pa lang, sablay na. Paano Okay, kayo tunay na next religion? question. Okay. Next Diba? question. Ang mga bakas na ang mga propeta ay sila'y tumira pa katulad ng ginagawa namin sa turo nilang isa ang Diyos. Kaya ang Islam ay tunay na relihiyon. Yes or no? Hindi Categorical. lang sa... no. Hindi lang yan sa
posisyon ang pagkakakilanlan. Bakit? Kami din mayroon kami pagluhod, may pagtiripa. Hindi yan sa posisyon ang panalangin. Depende sa posisyon yan. Sabi dito, si Abraham ay nakatayo o si Solomon nakatayo na nalangin. Okay, time is up. Hindi Time yan. is up. Okay. Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-exam ng ating kapatid na si Ustad Ali. So, dako na po tayo sa gibaan time. Ayan, yan po ang rebuttal stage. So, syempre, unahin po natin ngayon ang ating first speaker para sa 10 minutes na tindigan niya para sa kanyang rebuttal. So, kung ready ka na, Brother Ali, 10 minutes. Time start now. Ready, Sister Nat, thank you very much. Thank you, Pastor. Malinaw naman siguro yung aming tindigan ni Pastor at hindi naman ako yung maghahatol dito, kundi ang mas nakakaraming nakikinig sa atin. Balik tayo sa topic, alin ang tunay na relihiyon, CFB under Christianity o kaya Islam? Yung bakas mga kapatid na itinanong natin, bagamat di ko man narinig yung presentation ni Pastor, pero malinaw yung ating mga katanungan. Sa unang tanong pa lang, kasi may mabasa po tayo doon sa 367 na ang father of faith o father of the nation na si Propeta Abraham ay isa siyang Muslim, makana Ibrahim, Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin Hanifan Muslima, wa makana minal musyrikin. Hindi po naiintindihan ni Pastor po yan. Tagalogin po natin. Si Abraham ay hindi siya Hudyo ni Kristiyano man, ngunit isa siyang Muslim na matuwid, hindi siya nagtambal. Ang linaw. Yung una nating tanong, mababasa po ba sa Biblia mo, Pastor, na si Abraham ay isang Kristiyano? Abot ang yes ni Pastor kasi para lang masagot niya yung yes or no. Kaya lang, nang hinanap natin ng hinanap, wala naman talagang mabasa na si Abraham ay isang Kristiyano. Kasi ang Christianity o Kristiyano nga katawagan mga kapatid para sa nga nag-aaral at naninimbang sa Acts 11:26 biblical sa New Testament. Tignan niyo ha. Si Abraham nasa Old Testament eh. Sa 11:26 ng Acts, simulan pa lamang tawaging Kristiyano yung mga tao. Kaya kahit bumasa pa siya, magkakawindang talaga ang Biblia nila. Yan ang isang banda. Sa pagpapatuloy ng mga katanungan, bagamat si Pastor ay hindi siya sumagot ng tama doon sa categorical, pero papsensyahan natin kasi tayo naman naninimbang. Madali lang naman kasi magsinungaling eh. 'Di ba? Pero hindi po pwede tayong magsinungaling kasi salita nga ng Diyos o mga katuruan ng mga propeta ng Diyos, itong pinangangaral natin. Kaya tama yung moderatora, si Sister Nad, na dapat itong ating ipangangaral ay yung tama, yung matino. Huwag naman yung harap-harapan na pagsisinungaling para makasagot lamang. Hindi po ba mga kapatid? Di bali na magkakabulilyas, magkakatimbuang doon sa 20 seconds, wag lang doon sa categorical. Okay, isa pong tip yan sa mga nakikipag-usap sa hinggil sa relihiyon. Okay? Ang mga yes or no na mga katanungan mga kapatid dito malalaman kung ang mga propeta, okay, nagturo ba sila na isa ang Diyos at itinuro ba nila na si Jesus ang Diyos? Yes or no? Ang sabi ni Pastor, yes daw eh. Wala pa naman si Jesus sa kapanahonan ng mga propetang naon, katulad ni Abraham o ni Moses. Paano nila iturong si Jesus ang Diyos? At si Jesus nagturo naman na may nag-iisa siyang Diyos na tinawag pa niya. Kaya nga malalaman natin dito mga kapatid, ng matalinong kaalaman, inshallah, hingin natin sa Diyos. Okay? Kaya nga sa punto na yan, outcome, ang dami pong umaakap sa Islam nating mga Pilipinong kababayan na Kristiyano. Kabilang na ako po yung buhay na patotoo isa na ako'y dating Kristiyano na umayaw sa under Christianity ng mga sikta na iba-ibang sikta dahil nakita natin at gabay ng kataas-taasang ngalan ng Islam ang siyang tunay na relihiyon. Sa kanyang kahulugan pa lamang, pagsunod o kaya pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa turo ng propeta sa bawat henerasyon, kaya doon sa matinong versikulo biblical, sa Hebreo 1:1, nakipag-usap ang Diyos sa mga ninuno natin sa pamamagitan ng mga propeta. Imposible naman na iba tinuro ni Noah sa turo ni Abraham o ni Aaron. Pare-parehas lang sila kasi isa lang ang nagsugo sa kanila. Yun nga yung
tinuro ng Propeta Muhammad, peace be upon him, sa turo nga ng mga Muslim ngayon, one God. Alhamdulillah, mabuti na lang may Quran na pinagkukunan natin ng aral. Kasi kung wala ito, kabilang lamang ako sa mga maraming sekta under Christianity para iwindang-windang ang mga kapananampalataya natin. Tingnan nyo na lamang sa titulo, CFB under Christianity or Islam ba? Malamang mga kapatid. Islam talaga kasi ito nga yung very simple na pagsunod o pagsuko sa kalooban ng Diyos. E paano ka makasunod o sumuko sa kalooban ng Diyos? Kaya nga nagsugo siya ng propeta. At ang mga propeta sa bawat henerasyon, ipinangaral lamang nila na sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bakas na ginawa nilang may balbas pa nga eh. Allahu Akbar. Tingnan niyo yung 19:27 ng Leviticus. Huwag ninyong aahitin ang inyong balbas. Di ba ginagawa ng mga Muslim kasi tinuro ni Propeta Muhammad. Itong ating pastor, tingnan niyo wala siyang balbas. Kasi nga hindi niya sinusunod yung utos. Kung ano lang gusto nila. Sarap ng ngiti ni pastor eh. Okay. Kaya ang atin mga kapatid, yung mga bakas, pagpapatira pa sa dasal, isa yon na makikita natin. Kasi kung basahin mo pa yung Quran at Biblia, ganyan kakapal, kung ilang pages yan, ang hirap eh. Eh kung pumasok ka naman sa bawat sikta ngayon para mag-obserba, okay, mayroon kang makikitang bakas. Alam niyo yung bakas? Kumbaga mansa, palatandaan ba? Okay. Ang bakas sa particular, kung paano magdasal ang mga propeta. Kanino ba nagdadasal ang mga propeta? Sa Diyos. Eh anong ginawa nila? Kung kailangan ni Pastor ang mga verses, si Abraham, si Moses, si Solomon, si David, si Joshua, si Jesus, ang mga nabanggit kong mga propeta na yan, sa Biblia nila, nagpatira pa kung magdasal ang mga propetang yaon na ginawa ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Dahil inutos sa huling revelasyon sa 22:77 ng Quran. Ya ayyuhalladina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kahulugan. Pastor, para may matik note ka dyan, okay? Sabi ng Panginoong Diyos, o kayong mga mananampalataya, okay, kung binibilang natin ang ating mga sarili na mananampalataya, kasunod na sugnay, kayo ay magpatira pa at magsipagyuko sa inyong pagsamba sa inyong Panginoon. Gumawa kayo ng pawang kabutihan upang kayo'y magtagumpay. Ito ang mga Muslim, mga kapatid. Tumitira pa. Diba? Sumasamba sa Panginoon, gumagawa rin ng mabuti. Kasi ang basihan ng ating kabutihan ay yung pagkilala natin sa iisang Diyos na pattern, yung La ilaha illallah. Pero yung ginagawa ni Pastor sa katuruan nila na ituro nila yung Trinity na si Jesus ay Diyos, kahit mabait ka sa harapan ng tao, sa Diyos wala kang wenta. Yan ang point mga kapatid. Kasi kung hindi mo sinamba ang Diyos, wala kang wenta sa Panginoon. Dahil dapat maging matuwid ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Kung anong tinuro ng mga propeta, yun ang pattern natin. Very simple. Alam nga naman, magtatag ka ng sikta mo tapos makikiwindang ka sa Kristiyano mo tapos sabihin mo ito na yung relihiyon ni Jesus. Saan patunay mo? 'Di ba? Kung tinanggap na sana ng mga kakristiyanohan ni pastor yung relihiyon na, teka, tignan natin muna. Pero mismo moderator natin hindi magkahawig ang turo ni pastor eh. 'Di ba mangyari pa umaayon pa ako na ang Katoliko na unang sikta kaysa yung lahat ng Christianity sikta ngayon. Dahil nung nawindan na ang turo ni Jesus na one God, bago dumating si Propeta Muhammad, peace be upon him, nagkaroon po ng Jahiliyyah time, kamangmangan time. At yung mga tao ay nag-innovation sila sa pagsamba sa Diyos na may mga tampulang ribulto at nauna yun yung mga Romano. Kaya naunang Katolisismo na sikta under Christianity bago pa nagsulputan ang maraming mga katulad no CFB ngayon. Pastor, ano lang faith lang to ha. Okay. Pagpapatuloy natin mga kapatid yung mga criteria kanina. Okay? Sa pang-apat na criteria, one God ang turo ng mga propeta, hindi Trinity. Hindi 1 in 3 o 3 in 1 na nagkakawindang. Kasi kung sana, sabi ko nga, kung lahat ng Kristiyano ay Trinity ang kanilang turo, medyo mahirap nating gibain eh. Pero hindi sila mismo ay magkakawindang-windang na gano'n, kakalaban-laban. So, ampaw yung bawat turo nila. Kasi, makikita natin talaga
na ang Islam, ito yung nagtuturo ng katotohanan, ang one God sa turo ng mga propeta. Okay? Kung Allah ang sinamba ng lahat ng mga propeta ayon sa Quran 16:36, mamaya, assignment ni Pastor, magbibigay din siya na ang kanilang dapat sambahin na tinuturo nila na malinaw ay si Jesus. Kasi si Jesus, siya ang sumamba sa Diyos. Paano maisip mo na si Jesus ay sasambahin natin? Kaya umayaw kami under Christianity, mga kapatid. Very simple lang naman eh. Yung mga sinasabi kong bakas, particularly yung wudu. Wudu means paghuhugas ng bahagi ng ating katawan. Ay, okay na. Wala na pong oras. Thank you, Sister Saki. Okay, so time is up. So dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Ali. Ayan, so kung ready na po si Pastor para sa 7 minutes na kanyang pagtatanong, ay sisimulan na po natin. So Pastor, ready ka na po? Nakamute ka po? Nakamute? Okay. Ayos na. Okay na, narinig na. Ayan, okay na po. Okay na. Okay na. Okay. Okay, so 7 minutes. Yes, Okay. 7 minutes po para sa iyong pagtatanong. So time Okay. start now. Tanong. Tanong, ito yung tanong ko naman ngayon, gagayahin ko rin sa'yo. Kanina, hinanap ko ng litra por litra na si Abraham ay membro ng CFB o kaya Christian. Ngayon naman, tanong ko sa'yo, saan sa talata sa Quran na kinikilala ni Abraham si Muhammad para maging Islam siya? Saan sa Quran naman na kinikilala ni Abraham si Muhammad ang propeta? May talata, wala? Yes or no? Okay, categorical yes or no. 20 seconds, Brother Ali. Sagot? Wala pong ganung talata, sister, kasi yung kanyang tanong ay malayo sa katotohanan. Ang magiging Muslim sa panahon natin, sumamba kay Allah sa turo ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Ang maging Muslim sa panahon ni Abraham, sumamba kay Allah, sumunod kay Abraham. Isipin nyo, lahat ng propeta sa panahon nila, ganun na ganun. Kaya kung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ngayon, Okay, time is up. So next question. Next question. Next Next question. question. Next question. Bago ang itinatag ang reliyong Islam, ano ang unang reliyon? wala, Pastor. Nauna nga ang Islam eh. Paano magkaroon ng isa pa? Kasi ang Islam, nung unang inutusan, doon nagsimula ang Islam, ang pag-uutos. At nung sumunod yung inutusan, doon nagsimula yung word na Muslim, yung sumusunod. Pero yung relihiyon mong CFB, lumitaw lamang kung kailan mo inirehistro. Di ba? Okay, Kaya next malinaw yung question. Next question. Next question. Ayon sa Quran, sa Surah 2, chapter 2, verse 36, alin ang nauna? Yung Islam o yung Hudyo at Kristiyano? Alin ang nauna? Nauna ang Islam, Pastor. Kasi ang Islam, relihiyon ng Diyos ang nagtatag. Yung Hudyo ay katagang derived from the word Huda, the fourth son of Jacob. Samantalang ang Kristiyano derived from the word Jesus Christ, na kung hindi pinanganak ni Maria, wala kayong Christianity, nagkakawindang kayo. Very clear. Thank you very much. Next question. Okay, next question. Next question. Yan bang sinasabi mo? Nasa talata yan, kuro-kuro mo lang yan. Yes or no? Yung sinasabi mo ngayon na yung kwento. Talata o wala? Categorical, yes or no? Yan yung pinag-aralan, mayroon, Pastor, mayroon. Ibig sabihin, pinag-aralan po yan at matimbang naman, Pastor. Kasi yung aming tindigan, si Abraham particular, Muslim siya. Nasa talata. Pero sa inyo, hanggang sagot ka lang ng oo pero walang mabasa. Kaya bumalik sa'yo yung tanong mo, Pastor. Okay? Hindi kami magsabi maliban may patunay. Thank you, Pastor. Okay, next question. Next question. Next question. Sagutin mo itong tanong ko. Ayon sa Quran, alin ang nauna? Nandito mamaya, baka di mo alam to. Alin sa Quran ang nauna? Ang Islam o ang Hudyo at Kristiyano? Alin ang nauna sa kanila? Yung Hudyo o yung Islam? Sagot? Islam ang nauna, Pastor, kasi ang Islam, relihiyon. Samantalang yung Hudyo at Kristiyano ay yung mga kapulungan ng mga tao. Ang kulit. Ang Hudyo, kung i-google mo yan, bastos yan, sabing ganun sa Google. Okay? Makapal ang mukha. Kaya nga Hudyo pinatay nila yung Diyos ninyo. Ang Kristiyano naman, taga-sunod ni Kristo, pero kayo taga-samba kayo ni Kristo.
Kaya ang Islam na una, ito yung Okay, next daan. question. Okay, pattern. Next Sunod question. pagsuko. Oh, ne question. Ang sabi mo kanina na ang Muslim ay isa lang ang relihiyon, isa lang ang pangkat, walang iba-iba. Okay, itong tanong. Ilang uri ang pangkat? Sister Nad, Okay, time mag-objection pause, ako, time please. pause. Oh, Yes, ayan, objection. objection. Yes, bro. Dapat alam po ni Pastor, yung hindi ko sinabi na ang Muslim, ito po yung relihiyon. Islam po ang relihiyon. Correction, Pastor. Okay. Thank you. Okay. Okay. Time Okay. resume. Dapat alam ko kung paano gamitin Okay. yung Muslim at Islam. Okay. Okay, Ito, time resume. Tanong. tinanong kita kanina kung ano yung Muslim. Ang sabi ang Muslim, yun yung mga sumusunod dun sa Islam. Sinabi mo kanina, ano yung Muslim eh? Ang Muslim ka mo, sumusunod dun sa Islam na reliyon. Kaya ang tanong ko sa'yo, ilang uri ba ang Muslim? O yan. Ilang uri ang Muslim? Kung alam mo, ilan? Sagot? Yan nga, Pastor, nasa hadith, ang unang Muslim yung sumunod. Sabi ni Propeta Muhammad sa hadith, inspired ni Allah subhanahu wa ta'ala, awwalu ma khalaqallahu bihil kalam wa qala lahu uktub, ya Rab, mada aktub. Hanggang sa dulo ng hadith na yan, nung inutusan ng Diyos, ang una niyang inutusan, yun ang Islam. Nung sumunod na yung inutusan, yun yung Okay. Muslim, kasi Next sumunod na siya. question. Next Only question. question. Doon tayo sa Muslim, o Muslim tayo, doon sa inutos sa Muslim. Ang Muslim, baka di mo alam, ilan ang pangkat ng Muslim? Mayroon ako ditong pangkat, basahin ko dito kung saan kayo ha. Alin kayo dito? Sunni, Shia, Tabligh o Kufr. Saan kayo dyan? Sa apat na pangkat ng Muslim. Saan kayo dyan? Nakabilong. Sagot? Sunni, Shia, Tabligh, Kufr. Saan kayo dyan? Ikaw, Sagot? Ali, saan ka? Correction muna. Okay. Yes. Time pause. Yes. May Sister objection ba, bro? Nad, Pastor, i-correction ko muna. Kasi ang word na Oo. Muslim, hindi lang accurate yan sa tao. Lahat ng nilikha, Muslim sila pag sinunod nila ang utos ng tagapaglikha. Okay ba? Dapat alam mo kung kailan mo itanong yan at kung kailan mo gamitin yung word na Muslim at Islam. Thank you, Sister Nad. Oh, yes. Teka lang, Next ganito question. na lang. Okay, Request. nakaano tayo. So, Pastor, sa pagkakaintindi ko po sa kanyang sinabi, ay ang pinakang relihiyon nila yung Islam. So, kung magdedirekta tayo ng tanong tungkol dun sa relihiyon, ay kailangan ang babanggitin po natin ay Islam. So, yung Muslim, Okay. ito yung mga sumusunod. Sabi niya. Ito yung Okay. sila. Okay, ito objection ko. Yes, Okay, counter-objection. ito yun, aking lista eh. Sabi ko, anong ibig sabihin ng salitang Islam? Sabi na, totally submission to will of God. Yun ang kahulugan ng Islam. Ang Muslim naman, sabi niya, ang Muslim ay isang Muslim, sumusaksi na si Allah ay Diyos at si Muhammad Propeta. Yan ang Muslim, na sumusaksi kay Allah at kay Muhammad. Tama hindi? Sa panahon Ano, natin, tako. Dapat Kaya alam mo nga, yun, Pastor. kaya Kasi nga. sa panahon ni Moses, sumaksi kay Moses na sumamba kay Allah, yun yung Muslim noon na tao. Sa panahon ni Jesus, sumamba kay Allah, sumaksi na si Jesus ay propeta. Yun ang punto doon, okay? Kaya walang ano dito, walang Ili Soriano, walang Manalo, walang kung sino-sinong Poncio Pilato na propeta ninyo na Okay, lumitaw. next Kasi question. Next question. Next question. Binanggit mo kanina na sa sampalataya na tatanggapin si Jesus na propeta. Saan talata sa Biblia na may isang mga alagad na nagsambit na ang tawag na kay Jesus propeta? Saan sa Biblia? Basahin mo ako. Saan? Okay, sagot. Hindi ba ikaw ang propeta nasa four canonical gospel, Pastor? Si Jesus, maging siya mismo sa propeta o tinatawag na sugo, titulo na parehas lang. Hindi ako isinugo. Ibig sabihin, hindi siya propeta maliban sa 12 tribo ng Israel sa 15:24 ng Matthew. Alam ko na Biblia niyo, Pastor, kaya umalis kami. Next question. Okay, next question. Next question. Next question. Ang sabi mo kasi, tatanggap na si Jesus ay propeta at yung Diyos na kinikilala ng isang Diyos. Tanong ko sa'yo, sino ngayon ang isa sa mga mabasa sa Biblia na may nagbanggit na ang tawag kay Jesus ay propeta? Sino? Sagot? Yung four canonical gospel mo, Pastor, yung Matthew, Juan, Lucas, Marcos, na minani obra ni Pablo, kaya nagkakawindang kayo kasi naging Trinity ang turo ninyo. Pero nagsabi si Jesus na isa lamang ang Diyos sa 17:3 ng John. Di ba kaya si Jesus paniniwala na ako, hindi ikaw. Thank you, Pastor. Kaya kami Okay, nag-Muslim. next question. Next question, ito na. Babalik tayo sa question ko.
Yung Muslim, sumasaksi na si Allah ay Diyos at si Muhammad ay propeta. Yes or no? Yun ang Muslim. Yes, sa panahon Yes. natin. Kapag Natin, sumamba natin. ka sa Diyos, sa turo ni Propeta Muhammad, pakinggan mo lang, Pastor. Please lang. Okay. Pag sumamba ka sa Diyos, okay, sundan mo si Propeta Muhammad sa Okay. panahon ngayon, Muslim ka. Okay, Okay time is up. ba? Okay. Okay, time is up. Ayan. Inabutan naman. Yes. Wala. So, Inabutan. pasensya na po, inabot tayo. So, ganun talaga, meron talaga tayong timer. So, yan Okay, po okay lang. yung, Okay lang. oh yes, Okay yan lang. po yung gamit ng ating timer. Okay lang yun. So, Okay lang. maraming salamat sa iyo, Pastor, para sa iyong cross-exam, para sa ating first speaker na si Brother Ustad Ali. So, kung ready ka na po sa iyong rebuttal ng 10 minutes. So, Pastor, ready ka na po ba? 10 minutes Okay na. Okay na. rebuttal. Okay. Okay, time start now. Okay. Siya po ay kanina aking sinusundan. Kahit saan ako dadalhin, sumusagot ako. Dito sa kanya, umiiwas eh. Kasi nga, ang Muslim, sabi na, isa lang daw ang Muslim. Na totally, naniniwala kay Allah at kay Muhammad. Pero dito po sa akin pong, ayon sa akin pong nakita dito, mayroong 4 na klaseng Muslim. Sunni, Shia, Tabligh at Kufr. Tinanong ko siya, saan ka dito? Abay, umiwas. Ha? Hindi na alam kung saan siya dito nakabilong. Ibig sabihin talaga, kayo din naman Muslim, hindi kayo nagkakaisa kasi may 4 na pangkat na Muslim. O, mayroon ditong anti-Muhammad. O, mamaya, babalikan kita dyan kung may tanungan pa. Kaya huwag kang iiwas. Ako nga, dinadala mo ako kung saan saan eh. Sumasagot ako pilit eh. Pero ikaw, puro ka objection eh. Oh, umiiwas, may tinatago ka sa inyong pangkat. Dito, sa inyong pangkat Muslim, may 4 na Muslim na klase. Sunni, Shia, Tabligh at Kufr. Ito ngayon. Yung tinawag na mayroon ditong pamantayan eh. Aywan ko, sabi ko sa kanya, saan ka dito? Abay, nag-object. Oh, mga nakikinig. Si Ali, flavor te, gusto boksingero pa, wala sa ring eh, tumatakbo eh. Kanina ako, dinadala na kung saan saan eh. Umiiwas ka sa aking tanong eh. Kasi dito, sabi na, ang Muslim daw ay isa lang kung maniwala kay Allah na propeta at kay Muhammad na, kay Allah na Diyos at saka kay Muhammad na propeta. Ang tawag Muslim. Dito po sa kanila pong history, mayroon ditong 4 na klaseng Muslim. Ibig sabihin, ang Muslim, tumatanggap to kay Allah at kay Muhammad. Ngayon, anong uri ng klaseng Muslim to? Sunni. Alam na to eh. Shia, Tabligh at Kufr. Saan kayo dito? Ayaw niya sagutin kung saan sila. Bakit? Dito kasi may antas na pagka-Muslim. Mayroon ditong anti-Muhammad. Hindi kayo nagkakaisa. May anti-Muhammad dito eh. Na, ang pagkakalam dito, ang anti-Muhammad, yung Shia. Mayroon dito akong encounter sa Lunita na debate. Anti-Muhammad, sabi niya, Pastor, puling kita, bakit labanan mo sila na hindi si Muhammad propeta? Totoo lang, kung tinanggap ko yung alok na yon, Muslim ako pero anti-Muhammad ako. Munti kong tanggapin yun eh. Andito yan, Arabo din yun. Pumunta rito, hinanap ako, galing Qatar. Kaya, inaiwasan niyo itong 4 na pangkat, ikaw Ali. Ano ka magtapat ka kung saan ka rito? Sunni, Shia, Tabligh o Kufr. Ang Kufr ito. Kaya hindi ko naniniwala na ang Muslim talaga lahat yan, matino yan. Meron ditong pamantayan eh. Kaya hindi ako naniniwala sa iyo na kayo nagkakaisa, hindi, nagkawatak-watak din kayo. Bakit? Ito. Ang Sunni, nagsasala ng 5 times a day. Mayroon yan dito sa amin, mayroon dito sa amin, 5 times a day. Sa Baklaran, mayroon yan, iniiwan ang tinda nila, nagsasimba sila. Mayroon namang siya, anti-Muhammad, ito, pangalawa. Ang padok, Tabligh, ang pinakamataas. Ayan. Saan ka dito ngayon? Pang-4, Kufr, tinatawag ng Muslim pero gumagawa ng masama, Abu Sayyaf, mga ganyan, mga ransom, ganyan. Yan yung Kufr. Kaya ikaw, Ali, huwag kang iiwas kung saan ka dito. Aminin mo dito kung saan kang nakabilong. Kasi meron ditong pamantayan ang Muslim. Kaya hindi lahat ng Muslim ay sabi mo nagkakaisa, nagkagulo-gulo kayo. Bakit? Meron ditong pamantayan ang Muslim. Una, Sunni, Shia, Tabligh at Kufr. Saan ka dito nakasama? Baka maya doon ka sa Kufr. O kaya doon ka sa Shia, anti-Muhammad. Hindi ka, siguro Sunni ka. Ang alam ko sila. Ito ngayon, ito ng inyong Quran na pinamigay, ito. Bakit kung Tagalog ito kanina nagtagalog ka, ibig sabihin pala, mayroon kang kopya dyan na Quran Tagalog. Bakit kapag maggamit akong Tagalog ng Quran, sabi mo, hindi yan tunay na Quran. Hindi yan ang original yan, Arabic. Huwag mong iwasan kasi ito, pinamigay niyo. Pinamigay niyo ito sa mga tao na Quran para maunawaan daw basahin ang Quran. Binasa ko itong Quran, pinagtsagaan ko. Ang inyong Quran, alam ko kung ano nilalaman, mga pintong barbero. Ngayon, dito, babalik tayo dito. Ang debating ito ay kaalaman na, ito ay walang personalan to. Ibig sabihin, lahat po ng ating alam dito sa ating pong kasaysayan, ating isaysay, balikan kita kay Abraham. Si Abraham ay Kristiyano. Bakit? Nakita niya si Jesus, si Kristo, nakita niya. At ang sabi na kanina, nauna daw ang Islam,
bago ang Hudyo at Kristiyano. Dito po nagkamali si Ali. Dito po sa sura ating basahin. Sa sura 1:28. Nauna po ang Hudyo at Kristiyano. Kaya hindi niya binasa ang Quran niya eh. Dito po sa Quran ating babasahin kahit anong oras, maubusan tayong oras. Dito po sa sura 1:28. Kaya basahin ko po, pagtsagaan kong basahin itong Quran. Para lang malaman natin kung ano yung history talaga ng kanilang Islam. Sabi niya kanina, si Abraham daw ay Islam na hindi. Mayroon dito sabi dito. Sabi ni Abraham, O aming Panginoon, kami ay gawin ninyong mga Muslim. At tumatalima sa inyong kalooban. Ang panalangin dito ni Abraham, gawin sa Muslim, hindi Islam. Kaya doon pa lang sa iyong magsabi dito, ay ano ka na eh, hindi mo alam kung ano talaga yung religion mo eh. Bakit? Yung Islam at saka Muslim, sabi dito sa panalangin, sa Surah 2:28, O aming Panginoon, kami ay gawin ninyong mga Muslim na tumatalima sa iyong kalooban. Kaya ang tao dito pala Muslim. Ngayon, yun ang panalangin nila sa mga tao noon. Kaya sabi mo kanina, ang nauna Islam, sa Quran po, kung ating babasahin, ang nauna Hudyo at Kristiyano, ayon sa inyong Quran. Ngayon, kay Tagalog to sabihin, wala yan, hindi yan totoong Quran kasi Tagalog yan. Bakit yung pinimigay? Kaya dito kanina nagtagalog ka, sabi mo, ating unawaing mabuti para ating Tagalogin para maintindihan ni Pastor. Nagtagalog ka kanina, ibig sabihin, marunong ka pala magtagalog sa Quran, bakit mo ina-Arabic yan, samantala ang ating debate, Tagalog tayo, kaya dapat Tagalogin mo para maunawaan ang nakikinig. Kaya ngayon dito po sa ating pong paksa, hindi po Islam si Abraham, bakit po? Hindi niya nasaksihan si Muhammad. Ngayon, kung sabi mo sa akin na, siyempre, hindi pa siya panahon eh. Ngayon, kung hindi pa pala panahon, nawala pa si Muhammad, anong relihiyon nung unang panahon? Kaya ang relihiyon nung unang panahon, nauna ang Christian at ang Hudyo. Wala pa kayo, bakit? Si Muhammad, wala pa eh, hindi pa lumutang yan eh. Kailan lang dumating yan? Sa 6th century. Kailan lang natatag ang Islam? Bago lang yan. Ang sabi dito sa inyong libro, bago noong 632 AD, 6th century. Yan po yung paglulitaw ng inyong rehiliyong Islam. Samantala, ang Kristyanismo, 33 AD, napakalayo na ang agwat natin. Kaya, kung sa tunay ang pag-uusapan, dun sa history, nauna kami, bago kayo. Bakit? Si Abraham, nagkakita sila ni Kristo. Si Muhammad at saka si Kristo din nagkita. Paano mo sabihin, Islam ang kanilang relihiyon na hindi naman nila sumasak kay Muhammad. Kaya doon pa lang sa iyong presentasyon, giba na ang iyong tindig. Bakit? Hindi mo napatunayan na si Abraham ay nagsaksi kay Muhammad na propeta. Samantala si Kristo at si Abraham, nagkakita talaga sila. Bakit? Ang sabi ni Kristo, natuwa ang amang si Abraham na nakita niya ang araw ko. Kaya nakita ni Abraham si Kristo. Si Muhammad hindi nakita si Kristo. Kaya hindi totoo ang inyong relihiyon na Islam na una sa amin. Hindi. Nauna ang Kristyanismo. Bakit? Lumutang kayo 6th century lang. Samantala kami Kristiyano, 33 AD. Napakalayo na. Ilang years ang agwat natin. Ngayon, ang sabi mo kanina na si Abraham ay hindi siya bilong sa firstborn. Bilong siya, bakit po? Kung ating titingnan, nasaan sila ngayon, sila Abraham? Nandun sila sa piling ng Diyos. Hebreo 12:23. Basa. Ayan. Andun na yung mga propeta andun na eh. Kaya hindi kasama si Muhammad doon. Bakit? Hindi kinikilala yan eh. Ang mga propeta doon, andun sila Jesus. Ayan. 12:23 ng Hebreo. Basa. Ito yon. At sa pagkatang pulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Iglesia ng panganay. Kaya Church of the Firstborn. Iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Andun si Abraham, andun yung mga propeta. Kaya hindi kasama si Muhammad Budan. Kasi di ko alam ang dimension nyo kung saan kayo dadalhin ng alan nyo. Ang amin dito, si Kristo po nasa langit ang aming founder. Si Kristo ang founder ng Firstborn. Colosas 1:15-18. Siya ang ulo ng katawan sa mga katulad ng iglesia. Nasaan si Kristo? Nasa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya maliwanag ang aming doktrina ng aming founder si Kristo kasama ngayon sa langit ang mga banal. Kayo walang banal. Wala kang nabanggit dito sa inyong Quran na may banal na isa. Wala. Bakit? Ang sabi sa relihiyon, magpakabanal. Subalit kanina, wala ka napakita na mayroon kayong isang banal. Kami ang daming banal. San Mateo, San Pablo, San Pedro. May mga banal kaming Kristiyano. Ang Muslim, wala ka makita na sa Quran na may banal. Basahan mo ako yan, talata na mayroon kayong isang banal dyan. Wala. Pangalawa, nasaan yung inyong sa langit pa kayo? Wala din. Bakit po? Sa langit po, nandun ang mga propeta kasama ng Diyos. Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong
at iglesia ng panganay na nakatala sa langit na pinaraunan ng mga taong banal at ganap na pinasakdal ng Diyos. Andun yung mga ganap na tao, mga banal sakdal. Kaya yun, sasama kami doon. Bakit? May iglesia sa lupa, may iglesia sa langit. Nakatala yan. Ngayon, ang ating pagsalito, tunay na iglesia. Hindi mo naitindig na kayo ay tunay. Bakit? Una-una ang iyong pundasyon, ang mga ninuno. Si Moises, sabi mo, walang Kristo. Sabi mo na kanina, wala pa si Kristo, panahon ni Moises. Mayroon na. Diyan ka nagkamali. Unang Korinto, 10, 2, 3. Ito, ando na si Moises, panahon ni, ano na si Kristo, panahon ni Moises, lumangtipan. Ang sabi na kanina, wala pa si Kristo, panahon ni Moises, lumangtipan. Diyan ka nagkakamali. Magbabasa ka kasi ng Biblia namin. Ito, Unang Korinto 10, 2, 3. Sabi nito, at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat, at sa lahat ay kumain ng isang pagkain espiritual, at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila ay uminom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila. Okay, At ang mangyayari sa time is Kristo. up. Yan. Okay, Yan. time is up na po. Yan. Hmm. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Pastor Cesar. So, dako na po tayo ngayon para sa ating pagtatanong ng ating kapatid na si Ustad Ali. So, Brother Ali, kung ready ka na, 7 minutes para sa iyong pagtatanong. So, ready ka na, brother? So, 7 minutes. Time start now. Tanong. Pastor, unang tanong ulit. Ay, okay ka lang ba, Pastor? Hindi Okay ka lang. ba na Okay lang. natitensyon? Okay lang. Bumibilis yung salita. Okay lang. Okay lang. Sabi nung nag-comments kasi baka naka-high blood ka. Hindi naman ba? Hindi naman. Kaya may tubig tayo rito eh. Balik tayo sa topic, Sige, Pastor. tanong, Okay. tanong. Ang tanong ay, ang Muslim na tao sa panahon natin, sumasamba sa Diyos sa kung anong tinuro ni Propeta Muhammad. Kaya kailangan mong maniwala kay Propeta Muhammad. Tama o mali? Mali. Categorical. Okay? Mali. Sagot. Bakit? Bakit mali? Ang pinagdala na sugo galing sa langit, si Jesus, si Kristo. Si Kristo, hindi si Muhammad, ha? Ang pinagdala ng Diyos sa aming panahon, si Kristo. Basa, John 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay kanyang bukong anak upang sinusasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos, si Kristo. Next question. Ang katagang Muslim ay sumunod, sumukot, tumalim, kaya sumasamba sa Diyos sa kung papaano gumawa yung mga propeta sa bawat henerasyon dahil ang Diyos nagsugo siya ng mga propeta sa bawat henerasyon. Tama o mali? Tama. Kaya mayroon kami ditong pagsunod. Tama. Ang aming sinasamba, isang Diyos, yung Diyos Ama. Yan ang aming Diyos na sinasamba. At ang kanyang anak na sinugo, aming kinikilala yan bilang Panginoon. Yan ang sagot. Okay, next question. Next question. Ang mga propeta at sugo ng Diyos, iisa ang turo nila, nagpasakop sila sa kalooban ng Diyos. In other words, Muslim sila. Tama o mali? Mali kayo, hindi Muslim. Bakit? Nagpasakop kami sa turo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Kristo, bautismohan ninyo sila. Kayo walang bautismo. Kaya di kayo sa Diyos. Kami sa Diyos kami. Kasi bakit? Si Jesus nagturo ng bautismo. Propeta ninyo nagturo ng bautismo. Kayo walang bautismo. Kaya kami ang nakasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kayo. Next question. Next Kung si question. Jesus ay nagsabi siyang, ang mga sumunod o sumuko tumalima, silang aking mga kapatid na babae at lalaki maging aking ina, kaya si Jesus ay isang Muslim. Tama o mali? Mali. Ang sinusunod doon at matalima sa kanyang mga utos. Hindi yun sa Muslim. Kundi nag-utos si Kristo sa mga tao na magpakabanal kayo sa Biron. Except ang bibig at enter the kingdom of God. Kaya magbagong buhay talaga ang utos si Kristo. Magpakabagong buhay. Yan ang turo sa amin, Kristiyanismo. Magpakabagong buhay kami. Yan. Next question. Si Jesus, tanong ko, ay tumalima siya, sumunod siya, sumuko siya sa kalooban ng Diyos. Kaya Muslim siya. Tama o mali? Sabi mo mali. Okay. Kung ikaw, Pastor, ay sumunod ka, sumuko ka, tumalima ka sa kalooban ng Diyos, Muslim ka ba? Tama o mali? Sagot. Ako, Kristiyano ako kasi ako ay tumalima sa utos sa Kristo at kinikilala ko yung grace ng Okay, Diyos. time pause. Okay, yes, objection, Bro Ali. Mayroon kasing categorical doon na tama Yes, o mali. Pastor, may Focus lang categorical muna. po tayo. Thank you. Sinagot na muna. Okay, sige, Mali nga eh. sagot.
Sagot. Mali. Hindi ako Muslim, mali. Mali yan, hindi yan tama. Mali ang sagot ko dyan, mali. Bakit? Ang tawag sa amin kasi Kristiyano kasi ang aming sinusunod si Kristo. Ang root ng Kristiyano galing sa salitang Kristo. Kaya followers kami ni Kristo, hindi kami kay Muhammad. Kaya kami, Kristiyano kami. Yan titindigan ko, Kristiyano ang tunay na relihiyon na itinatag dito sa lupa ni Kristo. Yan. Next question. Next question. Hindi ka ba, Pastor, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos? Hindi ba? Sumusunod ako. Kaya nga, may bautismo kami. Mayroon kami pagsamba. Kasi ngayon, ang utos nito, pabautismo kayo. Marcos 16:18. Pabautismo at manampalataya. Kaya mayroon kami pananampalataya at may bautismo. Kaya kami ang nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi si Jesus nagpabautismo kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kayo walang bautismo. Kaya hindi kayo ang nakasunod sa Diyos. Kami ang nakasunod. Next question. Thank you, Sister Nat. Kung ang kahulugan ng Muslim ay sumusunod o sumusuko, tumatalima, at si Jesus ay sumuko sa Diyos, sabi mo, mali. Ikaw din naman sabi mo, tinanong ko kung tumatalima ka ba sa Diyos, sabi mo, oo. Pastor, nalilito ka. Malinaw, tama o mali? Hindi ako nalilito. Tumalima ako sa Diyos yung gusto. Tama o Mali. 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 Hindi ako nalilito. Mali ka. Bakit? Tumatalima kami sa Diyos na kinikilala ng aming mga ninuno, ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Ang inyong Diyos na si Allah, hindi namin yan kinikilala ang Diyos. Bakit? Hindi nyo nga kilala kung sino yan . Ang definition, hindi nyo kilala kung apoy, hangin, espiritu yan . Ang aming Diyos espiritu, John 4:24, ang Diyos ay espiritu. Ang inyong Allah, hindi nyo kilala kung sino yan. Kaya kami, hindi yan namin Diyos na si Allah. Ang aming sugo si Kristo, hindi si Muhammad. Kaya ang tawag sa amin, Kristiyano. Time's up. Next question. Thank you. Ang Islam ay Arabic term ng pagsunod o pagsuko, pagtalima. Samantalang ang Muslim ay sumusuko, sumusunod, tumatalima. Tama o mali? Ang iyong titindigan, hindi Muslim, Islam . Categorical, Islam. Pastor. Mali ka kasi. Mali. Ang latag mo mali. Bakit? Ang ating paksa, Islam, hindi Muslim. Nalilito ka . Tumindi ka sa Islam o ka sa Muslim kasi ang Muslim, iba yon sa kategorika, iba yon sa definition ng Islam . Ang Muslim tao, ang Islam reliyon. Doon ka sa reliyon. Ang ating paksa, ano ang tunay na reliyon? Doon ka magtanong sa akin sa reliyon, huwag sa tao. Doon sa reliyon mo, na Islam. Next Mali ka. question. Next Ang question. Islam ay relihiyon at ang tao ay sumusunod sa relihiyon. Tama o mali? Yes. Ang reliyon ko, Kristiyano. Bakit? Sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. Yan. Ang aking reliyon, Kristiyano. Bakit? Sumusunod ako kay Kristo na sugo ng aming Diyos na aming ninuno, Abraham, Isaac at Jacob. Yun ang Diyos nila. Ang Diyos nyo, iba sa Diyos namin . Maliwanag yan . Kaya Kristiyano kami, hindi kami Muslim. Kristiyano kami dahil ang aming pinapaniwalaan si Kristo na aming Panginoon. Yan. Next question. Okay. Ang Islam, sabi ko, Pastor, ay pagsunod, pagsuko, pagtalima. At ang Muslim ay sumusunod, sumusuko, tumatalima. Sabi mo, mali. Ngunit nung tinanong natin na ang Islam ay relihiyon at ang Muslim ay sumusunod sa relihiyon, nagtama ka. May tama ka ba, Pastor, o mali talaga? Tama talaga. Bakit? Ito, definition mo. Basahin ko ang definition . Ang relihiyon ay ito ay pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Muslim, yun ang mga tao na tumanggap kay Muhammad at kay Allah. Kaya hindi kami Muslim. Bakit? Iba yung aming propeta, iba yung aming Diyos. Kaya hindi kami Muslim, Kristiyano kami. Yun ang aking tinitindigan ngayon na ang tunay na relihiyon, Kristiyano, hindi ang Islam. Kasi nalilito ka . Next. Okay. Tindigan mo. Okay, almost time out. Time out. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-exam po ng ating kapatid na si Ustad Ali. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating final conclusion. So, dyan po nakita nyo yung ating tindigan at ang kanilang mga rebuttal at lalo na syempre yung kanilang mga question. So, para po sa ating mga nanonood, ayan, so tayo po ay magsuri, magdilay ng bawat pananampalataya ng ating dalawang kapatid na to. At ganun din po, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share ng ating live. Ayan. So thank you so much po at yan sa atin sa comment section. At ganun din po para dun sa page ng ating kapatid na si Brother Ali. Ayan. So maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. So ngayon po, dadako na tayo sa ating final conclusion. Ayan.
Ayan, so 5 minutes. So wala na po itong objection ha. Tuloy-tuloy po tayo. So syempre, ang ating second speaker, siya po yung pa-final conclude ng 5 minutes. So Pastor Baladad, 5 minutes, time start now. Amen. Napakabuti ng Diyos. Dito po sa ating tindigan, maganda talagang Kristiyano. Ang Kristiyano kasi may pangako ang aming pong Panginoon Jesucristo, ang founder ng Kristiyanismo, may pangako. Basa, Juan 14:1-2. Ito pangako. Huwag bagabag ang inyong puso. Sumumpatay ka sa Diyos at sasampalataya naman kayo sa akin. Ito yung maganda. Kasi dalawa sasampalatayan, yung Diyos at si Kristo. Ang pangako ni Kristo, sabi niya, ako'y pupunta sa Ama at ihanda ko kayo ng mga silid. Kapag naihanda ko ng silid, babalik ako at kukunin ko kayo upang kung saan ako naroon kayo. Kay Muhammad, walang pangako kung saan kayo dadalhin. Kay Kristo, sa langit dadalhin ang tao. Napakaganda. At nauna na doon ang mga propeta. Si Moises, si Abraham, ando na sila eh. Hebreo 9:23, sa pangkalahatang tulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit, na kinaroonan ng mga taong banal at sakdal, na ginawang perfecto, ginawang ganap ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon kami mga banal. Ang inyo sa Islam, walang banal dyan. Dito sa amin mayroon. San Pablo, San Mateo, andito yung mga banal, nandito. At kami ngayon, nagpakabanal kami, bahit utos ng Diyos namin. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal at tumawag sa inyo. Kaya kami, nagsikap kami na maging banal. John 3:3, sabi ni Kristo na founder ng Kristiyanismo, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Tagalogin natin, maliban na kung ang tao'y may panak na muli ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kami, mayroon kaming pagbabagong buhay. Ayan. Kaya yan yung aming tipatotoo. Ikalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay sanang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao sa bago na. Kaya mayroong pagbabago. Yan ang pamantayan ng tunay na relihiyon. May pagbabago sa pagkatao, sa sarili niya, mayroon. Kaya kanina sa inyo, sa kanya pong tindig, hindi niya alam kung saan si Ali dito. Siya ba Sunni, siya, Tabligh o Cooper. Mayroon kayong 4 binapangkat ng Muslim. Saan ka dito? Mamaya sa iyong conclusion, masabi mo man lang kung saan ka dito para alam ko ang iyong pamantayan kung saan ka. Kasi mayroon ditong 4 na klaseng Muslim. 4 na pangkat na Muslim. Sunni, Shia, Tabligh at Cooper. Ang Kristiyano meron din. Mayroong born again, Baptist, mayroong mga iba-iba po sila. Mayroong Iglesia ni Cristo, pero mga Kristiyano yan sila. Bakit po? Ang kanila pong paniniwala kay Kristo, kaya ang Katoliko, Kristiyano yan. Kaya mas nabantog kami. Roma 1:7, sabi ni Pablo, ako'y nagpasalamat sa Diyos na ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Kaya buong sanlibutan may Kristiyano. May mga lugar na walang Muslim, pero lahat ng lugar may Kristiyano. Amin lahat yan. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan. Kaya kami sa buong sanlibutan, mayroon kaming Kristiyano. Amin yan. Ang Muslim, mayroong lugar na walang Muslim. Yan. Diyan kami lamang. Bakit? Tunay talaga kami kasi kami ang ng Diyos, bayan ng Diyos. Kristiyano at Hudyo, yan po yung bayan ng Diyos. Ang Muslim po, sa Saudi lang kayo, dyan lang kayo sa Silangan. Limitado ang inyong lugar. Sa amin po, amin lahat yan. Roma 1:7, ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Kaya lahat po ng lugar mayroong Kristiyano. May mga lugar na walang Muslim. Yan. Yan na lang. Diyan pa lang sa ating pong jurisdiction, lamang na kami. Bakit? Malaya kami gumalaw. Bakit? Utos ng Diyos namin. Kalatan ninyo sa inyong supling ang buong sanlibutan. Kaya kinalatan ng buong supling, puro Kristiyano sa buong sanlibutan nabantog ang pananampalataya. Gawa 11:26. At tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Kaya si Kristo ang founder ng Kristiyano, kaya matibay ang aming founder, si Kristo na nasa langit. Colosas 3:1. Pag sumakit ninyo ang mga bagay na nasa taas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya kami ngayon, naniwala kami na langit ang aming pupuntahan. Kaya purihin ang Panginoon, sabi ito, nawa, mamili na kayo. Sino ang inyong sasamahan? Kristyanismo ba o yung Islam? Sa kanina, ang kanyang tinitindigan, Istabiro, napunta sa Muslim. Pilitin ako maging Muslim. Hindi ako kailanman maging Muslim. Bakit? Bakit po? Magandang Kristiyano. Bakit? Andun yung kabanalan. Andun yung pag-iingat ng Diyos sa amin. Anong sabi ni Kristo? Mateo 28:20, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi kami iniwan ng aming Panginoon. Kasama kami lagi. Mateo 28:20. Sabi ni Kristo, ang founder ng Kristiyanismo, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa matapos ng sanlibutan. Kaya, purihin ang Panginoon, ang aming Panginoon Jesus. Hebreo 13:5, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya ang aming founder po, mapagmahal sa amin. Aming Kristo namin, talagang suportado kami sa aming pangangailangan. Hindi kami nagkukulang. Pangalawa,
yun po ang suporta ng Diyos sa amin. Pinagpala niya ang bansa po ng ating pong Kristiyanismo at ang bansang Israel po, pinagpala ng Panginoon. Kaya kanya pong sinuportahan, anumang laban, panalo po ang Kristiyanismo. Bakit po? Tinan mo ngayon sa gira doon sa ibang bansa. Panalo ang Israel, bawat kunting bayan, pero manalo sila. Bakit? Andun ang Diyos, andun ang pagkalinga ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, Okay, nitindi time's up. ko. Yes, God, Okay. hallelujah. Amen. Okay, so amen. Maraming salamat po, Pastor. So, ayan po, nagtatapos ang ating final conclusion ng ating kapatid na si Pastor Cesar Baladad. So, dako na po tayo sa ating first speaker para sa kanyang final conclusion for 5 minutes. So, Brother Ali, kung ready ka na, 5 minutes, time start now. Naririnig niyo pa ako dyan, Sister Nad? Malinaw pa, okay. Thank you very much, Yes po, Sister yes Nad. po. Mahina kasi dito yung boses na ninyo. Bakit kaya? Okay, tuloy. Kung malinaw sa akin dyan, ipagpatuloy ko na. Thank you, Pastor Cesar. Pinakialam mo yung katigang Muslim, Islam, Sunni o ano pa mang mga sinasabi mo. Wala ka namang kaalam-alam, Pastor, sa mga katigang Arabic. Sa totoo lang. I-define mo muna natin katagang Muslim o kaya Islam. Kaya alam mo naman, Pastor, na ang Islam ay pagsunod o pagsuko o kaya pagtalima. Samantalang ang Muslim ay sumusunod o sumusuko o tumatalima. Papaano mo pa ngayon bigyan ng pagkakaata-atado na iba-ibang sekta? Kung hindi yun sumunod at hindi tumalima, hindi yun Muslim. Sa makatuwid, hindi mahahati. Alam mo, Pastor, sa hadith ng Propeta Muhammad, peace be upon him, yung umma, magkakawindang-windang. Umma, ibig sabihin yung panahon natin ngayon. Nagkakawindang na tayo, marami ng grupo ng mga tao sa paniniwala. Pero kung sumamba ka sa Diyos na sumunod ka kay Propeta Muhammad, Muslim ka nun. Kaya walang pagkakahati pag sinabi mong Muslim, Pastor. Yung word na sunni from the word sunnah, turuan kita, okay? Ang sunnah, salita, ginawa ni Propeta Muhammad. Kapag sinunod mo yung sinalita niya at ginawa niya, sunni ang tawag sa'yo, Arabic term. Yung sunnah, di ba, fatha ang basa. Yung kashra, yung sunni, yung yain nisba. Wala kang alam sa usapin na to, Pastor. Okay? Saka na lang natin pag-usapan to pag Muslim ka na. Okay? Ngayon, doon sa mga tanong natin kung saan ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima. Si Jesus ay sumunod, sumuko, tumalima, kaya Muslim siya. Sabi mo mali. Okay. Tapos nagpalabo ka kasi wala naman nilinaw. Nung inulit ko pa ang tanong, ang Islam ay relihiyon samantalang ang Muslim ay sumusunod sa relihiyon. Okay? At ikaw, sabi ko, sumusunod ka ba sa relihiyon sa utos ng Diyos? Sabi mo, tama. E di tama na si Jesus ay Muslim, pero ikaw sabi mo mali. Wala kang alam sa usapin na to, Pastor. Uli-uli, Pastor, inshallah, sa susunod na mga pagtatalakayan, inshallah, ay pag-aaralan mo muna kung ano po yung mga sasabihin mo sa mga katagang ito. Pero lumabas talaga na ang Islam ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa Diyos. Kaya lahat ng mga propeta, Muslim sila. Kaya relihiyon nila ay Islam. At hindi po si FB na sinasabi mo, Church of the Firstborn. At sinasabi mo, yung Diyos mo pinanganak kasi si Jesus yung Diyos. Pinanganak Diyos mo. Pastor, hindi ko lang mapigil tumawa kasi masaya talaga. Shout out doon sa sa mga nagko-comments, lalo na dito sa amin page. At alam ko diyan din sa kay Sister Nad, marami rin siguro diyan nagko-comments. So shout out sa lahat. Ang atin lang mga kapatid ay faith ito. May malinaw na mensahe sa bawat isa sa amin ni Pastor, inshallah. At ako na yung isang buhay na patutuo na umayaw under Christianity sa turo na faith alone. Yung tinatawag nilang pumikit ka lang, maligtas ka na. Yan yung sinabi ni Pastor na konsepto ng kaligtasan nila na ipapaghanda sila daw ng bahay doon sa kabilang buhay. Sino daw maghahanda? Si Jesus daw. Paano maalam, Pastor? Si Jesus hindi niya alam yung araw ng paghuhukom dahil si Jesus ay huhukumin din ng Diyos. Tatanungin din siya ng Diyos. Aantakul talin na si takidoni wa ummiya ilahay ni mindonillah. Kala subhanak. Maya kuno an akula malay sa libihak. Hindi mo naintindihan, Pastor, kaya talagalogin ko. Sa araw ng paghukom, pati si Jesus, huhukumin ng Diyos. Sinabi mo ba sa mga tao na sambahin ka, pati kasama ang iyong ina?
Tignan mo yung Kristiyano ngayon, sinasamba nila ang Diyos, sinasamba rin kay Maria. Di ba? Sasabihin ni Jesus sa araw ng pag-hukom, hindi ko po sinabi yon kasi wala akong karapatan. Kaya nga walang mabasa sa Biblia mo nagsabing si Jesus, Diyos ako, wala pastor, ikaw lang ang chismosong nagsasabing si Diyos. Di ba? Ang sabi ni Jesus, tao ako. Kaya tama lang na si Jesus ay isang Muslim, sumamba sa nag-iisang tunay na Diyos, tumalima siya. At Allah ang kanyang sinamba kasi nagpatira pa siya. Yan ang relihiyon ng mga propeta, ang Islam. Ang malaking palatandaan ngayon yung Salamu Alaikum, peace be with you. Bati rin ni Jesus, Pastor, 2021 ng Jan. Di ba? Kaya welcome, Pastor. Alhamdulillah, welcome sa Islam. Thank you, Sister Nad, sa oras ko. Okay, so ayan. So dyan po nagtatapos ang ating final conclusion Ba't ng ating mahina na yung kapatid na ano? si Brother Ali. Ayan, maraming salamat po sa inyo at dyan na po nagtatapos ang ating debate or itong maginoong pag-uusap po na ito ng ating dalawang kapatid. So shoutout po sa lahat ng mga nasa comment section. Hindi ko na po Mahina mano na kasi yung... nag-stop. At dyan din po sa page ng ating kapatid na si Brother Ali. So, siguro yung ganito naman talaga yung debate, kailangan, hindi kailangan. Kundi yung judgment ay nasa mga nakikinig na po. So, again, taus-puso po yung aming pasasalamat para sa ating dalawang kapatid na to at payapa at maayos po yung naging ating usapan. So, hanggang sa muli, kung meron pa man po kayong pag-uusapan na gusto niyong pag-usapan, open po ang ating in defense of the truth. Amen po. So again, thank you so much po sa lahat po ng ating mga nag-share nung ating live. Maraming salamat po sa inyo. At hanggang sa muli po para sa pag-uusap ng ating dalawang kapatid na to. At ang in defense of the truth po ay nagpapasalamat sa inyo, Pastor Cesar and Brother Ali. At pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. At salamat din po talaga at yung atin pong debate at yung po mga iba pa po natin na debate na nagaganap dito ay sa awa po ng ating Panginoong Diyos ay maayos at payapa po. Amen? So panatilihin po natin ganito dahil marami pong kaluluwa ang nakikinabang at nag-aaral ng bawat pananampalataya na ating pinapahayag. O amen? So thank you. Maraming salamat po Brother Ali and Pastor Cesar. So thank you so much and God bless us all. At yan din po lahat sa atin sa live. So abangan nyo po sa next Sunday ang debate na magaganap din po. Ayan, abangan nyo po. At si kapatid na Brother Ustad Ali at yung ating pong isang kapatid na RCC na si Denmar Santiago. Ayan, abangan nyo po yan November 26. Pero sa November 22 po, meron tayong magaganap na debate dito between SDA and mamaya po tignan ko at i-post ko na lang po dito kasi send lang po kanina. So si USDA po ay si Brother Brother Edwell. Denmar po yun, Sister Nad, no? Oh yes, si Brother Denmar, November 26. Pero sa Martes po, meron po tayong magaganap na debate din dito. Si Edwell. Yan, si Brother Edwell ng SDA. Abangan nyo po yan. Okay, si 8 Edwell, okay. p.m. Yes po, November 22. So yung inyo po ay November 26. So abangan nyo po yan At alam naman natin na ang isang debate ay isa ring pag-aaral. So amen. So thank you so much. Again, thank you sa ating mga nasa live viewers natin. At maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Thank you, Brother Ali and Pastor. Salamat po and God bless us all. And Ma'am Angie, Thank you, Sister maraming Nad. salamat po. Okay, salamat po and ayan. In defense of the Thank you, truth, Pastor. yes, we're out. Salamat po.